Sa simula ng drama nakita natin ang babaeng lead si Xu Jingjing. Pangarap niyang mabigyan ng love letter ang crush niya. Pagkatapos ay ginising siya ng kanyang ina dahil papasok na siya sa paaralan. At naghanda na siya at umalis papuntang school. Sa kanyang pagpunta sa paaralan nakita niya ang isang batang lalaki na kumakain ng maraming pagkain. Tinanong siya ni Xu Jingjing, maaari mo ba akong bigyan ng pagkain? Babayaran kita nito. Sagot niya, bakit? Ang sabi niya, bibigyan kita ng dobleng bayad para dito. Sa sandaling iyon pareho silang bumagsak. Kung saan sila nahuhulog may nakadikit na pandikit sa banner ng isang tindero dahilan para mapadpad sila doon. Pagkatapos nun pumunta na silang dalawa sa school. Habang nasa daan nakita ni Xu Jingjing ang kanyang crush at nang makita siya inilayo niya ang kanyang mukha. Pagkatapos ay lumapit ang isang batang lalaki na si Gao Zon at nagsabi may ilang dagdag na uniforme sa supply room. Pumunta ka doon at magpalit. Pareho silang pumunta sa supply room ngunit ang batang si Kang Jiawei ay hindi nakahanap ng uniforme sa kanyang laki. Pagkatapos dumating ang kaklase ni Xu Jingjing na may parehong pangalan na Xu Jingjing at tinanong siya, ano ang ginagawa mo? Sumagot si Kang Jiawei, dumating kami upang kumuha ng dagdag na uniforme ngunit wala ni isa sa aking sukat. Kaya tinulungan siya ni Xu Jingjing na maghanap ng uniforme. Sa susunod na eksena natuklasan ni Xu Jingjing na si Kang Jiawei ay ang kanyang kaklase na kakasali lang noong araw na iyon. Sa klase sabay silang nakaupo. Sa una hindi ito gusto ni Xu Jingjing ngunit nang tulungan siya ni Kang Jiawei na itama ang mga marka sa kanyang report card nagsimula siyang masiyahan sa pag-upo sa tabi niya. Nang maglaon binigyan niya si Kang Jiawei ng sticker na siya mismo ang gumawa at pumirma sa likod na nagsasabing kung magiging sikat ako magkakaroon ito ng malaking halaga. Nagsimulang magustuhan ni Kang Jiawei ang isa pang Xu Jingjing sa unang tingin. Sa tanghalian kinausap niya ito at nalaman na gusto ni Xu Jingjing ang mga manlalaro ng basketball. Napansin din niya ang isang bracelet sa kamay nito na nagpapaalala sa kanya ng nakaraang eksena kung saan siya ay fit at nakaupo kasama si Xu Jingjing. Sa pagkakataong iyon nakasuot din siya ng bracelet na siya mismo ang gumawa. Napakasaya nito kay Kang Jiawei. Kalaunan sumali siya sa basketball team ni Gao Zon dahil magaling siyang maglaro ng basketball. Kinaumagahan may laban ng basketball. Nanloko si Xu Jingjing sa kanyang pagsusulit sa tulong ni Kang Jiawei para mabilis na matapos. Pagkatapos ay nagdadala siya ng tsaa mula sa hotel ng kanyang ina upang panoorin ang laban. Sa oras ng pahinga pupunta siya para ibigay ang tsaa kay Gao Zon kung saan binibigyan din siya ng isa pang Xu Jingjing. Gayunpaman iniinom ni Gao Zon ang tsaa at pagkatapos inumin ito nagsimula siyang sumakit ang tiyan. Ipinadala niya si Kang Jiawei upang maglaro sa kanyang lugar ngunit nang si Kang Jiawei ay malapit nang makapuntos ng huling basket na bangga niya si Xu Jingjing at natambush siya na naging dahilan upang matalo sila sa laban. Nahulog din doon ang sulat na dala ni Xu Jingjing. Sa bahay sinabi ng nanay ni Xu Jingjing sa kanya na ang tsaa ay may sangkap na nagdudulot ng mga isyu sa panunaw. Napagtanto ang kanyang pagkakamali, humingi ng tawad si Xu Jingjing kay Gao Zon kinaumagahan. Nang pumunta si Kang Jiawei sa silid-aralan nakita niya ang sulat sa kanyang mga libro ngunit kinuha ito ng isang kaklase. Dumating din si Xu Jingjing at sinubukang agawin ang sulat sa kanyang kamay. Sa panahon ng pakikibaka dumating ang guro at kinuha ang liham, tinawag si Xu Jingjing sa kanyang opisina at sinabing XJJ ang nakasulat sa likod ng liham na ito, ibig sabihin isinulat mo ang liham na ito. Tinanong siya ng guro, para kanino mo isinulat itong love letter? Kinuha niya ang pangalan ni Kang Jiawei. Pumunta rin doon si Kang Jiawei at para iligtas siya sabi niya, oo, isinulat ang love letter na ito para sa akin. Sabi ng guro, Xu Jingjing, kailangan mong magsulat ng isang sanaysay sa pagsusuri sa sarili. Kinabukasan habang pumapasok sa paaralan hindi sinasadyang tumawid si Xu Jingjing sa kalsada sa isang stop signal at pinahinto siya ng traffic officer na nagsabi sa kanya hawak ang bandilang ito. Habang nakatayo siya roon nakita siya ni Kang Jiawei at sinimulang kuhanan siya ng litrato. Habang kumukuha siya ng litrato tumawid din siya sa stopline. Hinawakan ni Kang Jiawei ang bandila at parehong nagsimulang mag-usap, nagpa siya na alamin kung sino ang sumulat ng liham.
Sa paaralan tinanong ng guro si Xu Jingjing basahin ng malakas ang iyong sanaysay sa pagsusuri sa sarili. Nagsimula siyang magbasa ngunit tumayo si Kang Jiawei sinabing ma'am hindi ako sang-ayon dito. Tanong ng guro ano ang gusto mo? Ang sabi niya kapag nabasa niya ito magsisimulang sumakit ang tenga ko sa boses niya. Nagtawanan ang buong klase at sinabi sa kanya ng guro umupo ng tahimik. Tumayo si Gao Zon at sinabi ma'am ito ang kanyang personal na bagay. Hindi ka pwedeng makialam. Kung gusto niyang basahin ito gagawin niya. Kung hindi niya gagawin. Pumayag naman ang guro. Kinalaunan ay tinanong ni Xu Jingjing si Gao Zon maaari ka bang tumulong na malaman kung sino ang nag-iwan ng sulat. Sumang-ayon si Gao Zon ngunit sabi kailangan kong pumunta sa isang lugar at ihatid muna si Jingjing sa bahay. Nakakainggit ito ng husto. Nang maglaon hinanap ni na Gao Zon at Kang Jiawei ang staff room para sa sulat sa desk ng guro. Nahanap nila ang liham at napansin nila ang mga gintong fingerprint dito. Maya-maya lang dumating ang guro ngunit umalis sila bago nahuli. Gumaan ang pakiramdam nila sa pagtakas. Kinabukasan si Xu Jingjing ay tinawag ng guro sa matematika na nagpayo sa kanya iwanan ang lahat ng distractions at tumuon sa iyong pag-aaral. Sinabi ni Xu Jingjing sa kanyang mga kaibigan hiniling sa akin ng guro na umalis sa mga klase ng karate at mag-focus sa pag-aaral. Sabi ng kaibigan niya kausapin si Gao Zon. Gayunpaman tumanggi si Gao Zon na tumulong. Hinahamon siya ni Xu Jingjing magkaroon tayo ng kompetisyon. Tatanggapin ang desisyon ng nanalo. Hindi pumayag si Gao Zon at lumayo. Sinabi ni Xu Jingjing hihintayin kita. Kinabukasan nakita namin ang isa pang Xu Jingjing. Si Jingjing na lang ang tatawagan natin mula ngayon para hindi ka malito. Nalaman ni Jingjing ang tungkol sa kompetisyon. Nagsisimula siyang sumayaw sa parking lot kung saan kinukunan siya ng isang batang lalaki ng mga larawan mula sa kakaibang mga anggulo. Napansin ni Kang Jiawei at nagsimula ng away. Tinawag ni Jingjing si Gao Zon na dumating at pinunit ang peking six-pack shirt ni Kang Jiawei nagtatanong okay ka na ba ngayon? Sumagot si Kang Jiawei oo nakahinga na ako. Paliwanag ni Gao Zon inihahatid ko si Jingjing sa bahay dahil napansin kong may sumusunod sa kanya at kumukuha ng mga larawan sa kanya mula sa kakaibang mga anggulo. Tanong ni Jingjing bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Sagot niya I didn't want to scare you. Nang maglaon natuklasan ni Xu Jingjing na umalis na si Gao Zon at nakaramdam ng labis na kalungkutan. Naglalakad siya pauwi umiiyak ng umuulan. Nakatayo siya sa isang lugar at nang tumingin siya sa unahan nakita niyang paparating na rin si Kang Jiawei. Medyo malungkot din ang itsura niya. Umupo silang dalawa at sabay na kumain. Pagkatapos kumain nang tingnan ni Kang Jiawei ang bill pagkatapos magbayad napansin niya ang parehong golden-colored fingerprint mark dito. Nang maglaon pinag-aralan ni Kang Jiawei ang lahat ng mga nakaraang larawan. Napansin niya na sa laban ng basketball at sa pagsasanay ng sayaw na ginagawa ni Jingjing may mga bulaklak na kulay ginto sa kanilang mga kamay. Nakikita ito sabi niya isa sa mga batang babae ay dapat nakasangkot. Kinabukasan sinabi niya kay Xu Jingjing ang lahat at dinala niya ang mga bulaklak na kulay ginto. Ipinakita rin niya sa kanya ang mga larawan kung saan si Jingjing ay may hawak na mga bulaklak na kulay ginto. Sabi niya maaaring si Jingjing iyon. Simula pagkabata hanggang ngayon hindi ko siya nagustuhan. Sabi ni Kang Jiawei hindi pwede iyon. Sagot niya naisip ko gusto mo siya. Nang maglaon sa bahay sinimulan ni Kang Jiawei na tingnan ang lahat ng social media account ng mga babae. Nakakita siya ng video na napost ng isa sa mga babae kung saan pinag-uusapan niya ang kanyang tagumpay. Sa background ng video isang batang babae ang lumapit at nagsabi tingnan mo nakakita ako ng isang liham. Doon nagtatapos ang video. Kinabukasan pumunta sila sa babaeng iyon at sabi ni Kang Jiawei diretso na ako sa punto. Nakita ko ang iyong social media. Nag-post ka ng magagandang video. Maaari mo bang ibahagi sa akin ang buong video ang isa kung saan mo natanggap ang sulat? Iniisip ng lahat na ang liham na iyon ay para sa aming dalawa. Ibinigay sa kanya ng dalaga ang video. Sa sandaling iyon dumating si Gao Zon at tinawagan si Xu Jingjing kaya umalis si Kang Jiawei.
Humingi ng paumanhin si Gao Zon kay Xu Jingjing, sinabing umalis ako noong araw na iyon dahil sa isang agarang bagay. Sinabi sa kanya ni Xu Jingjing kailangan nating makipagkompetensya muli at aalis. Nang maglaon pinanood ni na Xu Jingjing at Kang Jiawei ang video. Nakikita nila na kapag natanggap ang sulat may nagbabasa nito at nagsasabing ito ay isang love letter. Sa huli natuklasan nila na ang liham ay nilagdaan ng XJJ. Agad nilang naintindihan na si Xu Jingjing iyon. Pagkatapos ay tinanong ng babae si Jingjing, si Xu Jingjing ay kapitbahay mo, tama ba? Maaari mo bang sabihin sa amin kung para kanino niya isinulat ang liham na ito? Ang sabi ng lahat ng mga babae, dapat para kay Kang Jiawei. Pumayag si Jingjing, oo pwede. Matapos mapanood ang video na ito umiyak siya at tumakbo sa batang babae na nagbasa ng sulat. Sabi ng batang babae dapat para kay Kang Jiawei ang sulat na ito at pinagbantaan siya ni Xu Jingjing. Tanong ng babae, ano ang gusto mo sa akin? Sagot ni Kang Jiawei, humingi ng paumanhin sa aming dalawa. Sumigaw ang babae ng labis na paumanhin at tumakbo palayo. Nang maglaon umupo sina Xu Jingjing at Kang Jiawei sa isang lugar. Mukhang malungkot si Xu Jingjing. Hinayla siya ni Kang Jiawei sa isang tabi at binigyan siya ng motibasyon. Ngayon ay nakaramdam siya ng saya. Kinukuha niya ang kanyang larawan, in-edit ito at sinabing magiging gwapo ka kapag matalino ka. Pagkatapos ay idinagdag niya sa hinaharap, turuan mo ako at gagawin kitang matalino. Kinabukasan dumating ang Jingjing at sinabing kailangan kitang makausap. Sasama ka ba sa akin minsan? Pumayag siya ngunit hindi nakinig sa sinasabi ni Jingjing. Pagkatapos ay humingi ng tawad si Jingjing, sinabing hindi ko sinasadyang gawin iyon sa iyo. Sumagot si Xu Jingjing, hindi mo dapat sinabi iyon. Palagi na kitang pinapatawad ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na at lumalayo. Naalala ni Jingjing ang kanyang nakaraan nang pumunta siya kay Xu Jingjing at nagtanong, tuturuan mo ba ako ng karate? Ngunit tumanggi siya. Sa sandaling iyon dumating si Kang Jiawei mula sa likuran. Humingi ng tawad si Jingjing sa kanya ngunit sinabi niya, kilala kita, hindi mo gagawin ito sa amin. Kinabukasan ipinakita si Xu Jingjing na sinasanay si Kang Jiawei na ginagawa siyang ehersisyo. Binigyan niya siya ng relo na nagsasabing sa ganitong paraan malalaman ko kung gaano karaming ehersisyo ang ginagawa mo. Habang nagjo-jogging napansin ni Kang Jiawei ang ilang tao na nakaupo at naglalaro. Pumunta siya sa kanila at nagsimulang makipaglaro sa kanila, ibinigay ang kanyang relo sa isa sa mga lalaki upang patuloy na matanggap ni Xu Jingjing ang data ng bilis ng tibok ng kanyang puso. Tumawag si Xu Jingjing at nagtanong, bakit ang dahan-dahan mong mag-jogging? Sumagot siya, hello, hindi kita marinig. Hello, at pinatay ang tawag. Dumating si Xu Jingjing mula sa likuran, hinawakan ang kanyang tainga at pinilit siyang mag-jogging. Sa bahay tinutulungan ni Kang Jiawei si Xu Jingjing sa kanyang pagsusulit online. Sabi niya, ipakita mo ang mukha mo habang nakatalikod siya. Sagot niya, hindi ako magpapakita ng mukha dahil kukunan mo ako ng pangit na picture. Sa huli ay lumingon siya para ipakita ang kanyang mukha at sinabi ni Kang Jiawei, sige, bumalik ka ngayon at tumuon sa iyong pagsubok. Habang siya ay kumukuha ng pagsusulit, si Kang Jiawei ay tumatawag at umalis. Ginamit ni Xu Jingjing ang pagkakataong umalis at pinalitan ang sarili ng isang stuffed bear. Napagkamalan ni Kang Jiawei na si Xu Jingjing ang oso. Samantala si Xu Jingjing ay nagsasaya kasama ang kanyang mga magulang. Nahulog ang oso at tumawag ng pulis si Kang Jiawei, sinabing namatay si Xu Jingjing habang nag-aaral. Dumating ang pulis sa kanyang bahay ngunit si Xu Jingjing at ang kanyang mga magulang ay masyadong abala sa pagkanta ng mga kanta para mapansin. Kinabukasan nakita ni Xu Jingjing si Kang Jiawei na nakaupo sa isang lugar habang papunta siya sa paaralan. Itinago niya ang kanyang mukha at lumayo ngunit tinawag siya ni Kang Jiawei at sinabing, hindi ka ba nahihiya sa paglalaro ng napakasamang kalokohan? Sagot niya, kahapon ko lang ginawa. Hindi pa ako nakakagawa ng ganyan. Nagtatalo sila at sabi ni Xu Jingjing, hindi tayo magkaintindihan. Alam kong hindi ka gaanong makakapag-jogging at alam mong hindi ako gaanong makapag-aral. Sa wakas ay naiintindihan na nila ang mga pananaw ng isa't isa. Naging mas seryoso si Xu Jingjing sa kanyang pag-aaral at pareho silang nagtutulungan.
Sa araw ng pagsusulit may pagsusulit sa matematika at Chinese si Xu Jingjing. Sa pagsusulit sa matematika pinapanood siya ng guro at nagtanong si Xu Jingjing, may dumi ba sa mukha ko? Umalis ang guro nang walang sinasabi. Pagkatapos kapag nagtipon ang lahat ng mga kaibigan tinanong ni Kang Jiawei si Xu Jingjing, bibigyan mo ba ako ng pahinga sa pag-eehersisyo ng ilang araw? Sagot niya, bakit? Sagot niya, makakapagpapahinga ka rin sa pagsusulit. Sumasang-ayon si Xu Jingjing. Kinabukasan natanggap ni Xu Jingjing ang kanyang mga marka sa pagsusulit kung saan nakakuha siya ng magagandang marka sa matematika lamang kaya malungkot siyang umalis. Si Kang Jiawei ay lumabas at inaliw siya. Sa kanilang pag-uusap nagsimula ang kanilang away at nagtatalo sila sa isa't isa. Pagkatapos ay tumaya sila sa isa't isa. Sabi ni Xu Jingjing pagkatapos ng summer vacation, kung magpapayat ka susundin ko ang mga utos mo. Sabi ni Kang Jiawei, kung gagawa ka ng sarili mong trabaho at titigil sa pagkopya susundin ko ang mga utos mo. Magsisimula ang bakasyon at si Xu Jingjing ang gumawa ng kanyang schedule na ikinagulat ng kanyang mga magulang. Nag-e-enjoy din siya sa mga kaibigan niya. Pagkatapos ay tiningnan niya ang ID ni Kang Jiawei at napansin niyang nag-post siya ng larawan ng pagkain sa pag-aakalang hindi magpapayat si Kang Jiawei. Natapos ang bakasyon ngunit kinokopya pa rin ni Xu Jingjing ang takdang aralin. Nang makita ito sabi ni Kang Jiawei, hindi ka pa rin tumitigil sa pagkopya. Si Xu Jingjing ay natigilan at tumingin kay Kang Jiawei na naging napakagwapo at matalino. Ni hindi niya ito nakikilala. Tahimik niyang sinusundan siya, tinatawag siyang Dubi dahil natalo siya sa isang taya. At huminto si Xu Jingjing na nagsasabi ilang beses, kung sinabi sa iyo na huwag mo akong tawaging Dubi. Naabutan ni Kang Jiawei at sinabing pangalan lang ito. Sabi mo hindi ako magpapayat. Tingnan mo ginawa ko at natalo ka. Pagkapasok sa klase ay nagpalit na naman ng upuan. Ngunit si Xu Jingjing ay naupo kasama si Kang Jiawei na hindi niya ikinatutuwa. Kapag nakaupo siya kasama ang kanyang mga kaibigan tinatanong niya sila bakit pinagtatawanan ako ng lahat kapag tinawag niya akong Dubi. Kamukha ko ba talaga si Dubi? Ang kanyang mga kaibigan ay nagsimulang tumingin sa kanya at sabihin hindi ka kamukha ni Dubi. Pagkatapos ay nakakuha sila ng ideya at siya ay naging napakasaya. Sa susunod na eksena nakita namin si Xu Jingjing na papalapit kay Kang Jiawei at sinabing napakalamig dito. Maaari mo bang ibigay sa akin ang iyong coat? Sinimulan niyang ibigay sa kanya ang kanyang coat ngunit pagkatapos ay binawi ito at sinabing ibinalik na ako. Kailangan mong pigilan ang aking mga tagahanga. Nasa likod ni Kang Jiawei lahat ng babae dahil naging napakagwapo niya pero patuloy siyang tumatakas sa kanila. Sumali si Kang Jiawei sa basketball team. Dahil sa kanyang kahinaan nanginginig ang kanyang mga kamay ngunit pinangunahan pa rin niya ang kanyang koponan sa tagumpay. Pagkatapos ng laban nakita siya ni Xu Jingjing na nakaupo sa isang lugar mukhang napakasakit. Habang papalapit siya sinubukang tumayo ni Kang Jiawei ngunit nahulog. Tinulungan siya ni Xu Jingjing pagkatapos ay kumuha siya ng tsokolate mula sa kanyang kaibigan at ibinigay sa kanya. Sinasabi niya sa kanya huwag ipilit ang sarili. Hindi siya pinansin ni Kang Jiawei at tumakbo palayo. Nang maglaon nilapitan ni Gao Zon si Xu Jingjing at tinanong siya maglaro ng karate. Sumasang-ayon si Xu Jingjing. Sa klase sinasabi ng lahat si Gao Zon ang mananalo. Ngunit sabi ni Kang Jiawei kung matalo si Xu Jingjing bibigyan kita ng mahal. Nang maglaon nagtanong si Xu Jingjing, bakit mo ito ginagawa para sa akin? Ang mga bagay na ito ay napakamahal. Sabi ni Kang Jiawei, nagtitiwala ako sa iyo. Pagkatapos ay magsisimula ang laban sa karate kung saan nanalo si Xu Jingjing at binati siya ni Gao Zon. Pagkatapos ng laban magkasamang nakaupo sina Kang Jiawei at Xu Jingjing nang may dumating na mga lalaki mula sa ibang klase at sinimulan silang asarin na nagsasabing naging reyna ka na. Sa sandaling iyon dumating si Gao Zon at tinutuya nila siya, sinasabing hindi mo matatalo ang isang babae. Pagkatapos ay nagsimula silang mag-away at umalis. Susunod nakita namin si Gao Zon na nag-uusap tungkol sa mga paparating na laban sa paaralan. Sinabi ni Xu Jingjing na sasali siya sa karera at sinabi rin ng kanyang kaibigan na sasali siya. Sinabi ng mga kaibigan ni Xu Jingjing na sasali rin si Xu Jingjing sa karera.
Para kay Xu Jingjing ang paggawa ng 800-meter race ay hindi isang mahirap na gawain kaya lumahok siya. Sa tanghalian tinitingnan ni Kang Jiawei ang mga larawan noong nakaraang taon nang si Xu Jingjing ang nag-host ng seremonya at si Gao Zun ay nakatayo sa tabi niya. Sinabi sa kanya ni Xu Jingjing na binigyan sila ng pangalan ng mag-asawa. Tanong niya na kilahok ba si Gao Zun sa pagkakataong ito. Sagot niya hindi sumali si Gao Zun sa pagkakataong ito. Sabi niya okay sasali din ako and she wished him the best of luck. Pagkatapos kinukunan ng tatlong magkakaibigan ang mga larawan ni Kang Jiawei na ibang-iba ang hitsura para ilagay bilang kanyang profile picture kung saan siya lumahok sa pag-host. In-edit ni Xu Jingjing ang mga larawan sa bahay. Kinabukasan sa klase ibinalita ang mga pangalan ng mga napiling mag-aaral. Sinabi sa kanya ng kaibigan ni Xu Jingjing ang tungkol sa anunsyo. Una ibinalita ang mga pangalan ng mga babae at nanalo si Xu Jingjing. Pagkatapos nito inihayag ang mga pangalan ng mga lalaki kung saan nanalo ang isa pang kaklase. Dito nagsimulang magsabi si Xu Jingjing paano ka nanalo. Masaya siyang nagdiriwang sabi nanalo ako. Sabi niya may kabuoang 10,000 bata kung saan may ilang bata ang bumoto kay Kang Jiawei kaya saan ka nakakuha ng napakaraming boto. Pagkatapos ay inamin niya ang kanyang pagkakamali at sinabi na double ko ang aking mga boto. Si Kang Jiawei ay naging napakasaya dito. Mamaya kapag pauwi na sila binigay ni Kang Jiawei ang kanyang jacket kay Xu Jingjing na sinabi ni Xu Jingjing ano ang ginagawa mo. Sabi niya pinalaya ko si Dubi. Siya ay nagiging napakasaya nang marinig ito. Sa susunod na klase sabi ng guro sa mga mag-aaral sa pagkakataong ito tiyak na mananalo kayo sa marathon at ako ay kasama ninyo. Sumagot si Xu Jingjing sa guro ma'am gusto ko ring sumali sa marathon. Sagot ng guro hindi yan lahi ng babae lahi ng lalaki. Sinabi rin ni Gao Zun sa kanya bakit gusto mong sumali sa karera ng isang lalaki. To this she replies why can't girls participate? Ang sabi ng guro sumasang-ayon ako sa iyo na magagawa ito ng mga babae at tatalakayin pa natin ito. Kinabukasan pumunta siya sa guro sa math at sinabi gusto rin naming mga babae na sumali. Ang guro ay nagsimulang magalit sa kanya at sinabi dapat kang umalis ngayon. Si Xu Jingjing ay umalis sa silid. Kinabukasan abala sila sa pangangalap ng mga pirma mula sa maraming babae para sa karera. Lumapit ang guro sa punong guro upang makipag-usap. Ang sabi ng principal sa kanya napakabata mo paano ka mahuhulog sa mga salita ng bata. Hindi mo ba alam na ang mga babae ay hindi sumasali dito? Sagot niya bakit hindi pwede? Bigyan lang sila ng pahintulot ng isang beses at ang mga babae ay magpapakita sa iyo sa pamamagitan ng pagkapanalo. Nagsisimula ang mainit na pagtatalo sa pagitan nila. Samantala si Kung Xiaowei ay nagsasanay kasama si Jingjing. Sa kabilang panig makikita si Xu Jingjing na pumunta sa guro na may mga pangalan ng mga babae. Galit na galit ang guro sa kanya. Sa sandaling iyon pumasok si Kung Xiaowei mula sa likuran at sinabing Ginoo hindi mo ito magagawa. Sagot ng guro wala ka bang manners? Dapat kumatok ka. Tapos sabi niya sa teacher sir you should also give girls their rights. Sumagot ang guro tumutok sa iyong pag-host. Sabi ni Kung Xiaowei ayaw kong mag-host sa isang lugar kung saan hindi binibigyan ng karapatan ang mga babae. Pagkaalis hinarap niya ang guro sa mga malalakas na salita at iniwan pa ang kanyang mga tungkulin sa pag-host. Tinanong siya ni Xu Jingjing bakit mo ginawa ito? At ngayon ano ang sasabihin mo kay Jingjing? Si Kung Xiaowei ay nagmumuni-muni sa kanyang mga aksyon sa bahay iniisip bakit ko ginawa ito? Kinabukasan pumunta siya kay Jingjing at sinabi sa kanya ang lahat kung saan siya tumugon ginawa mo ang tama ganap. Ginawa mo ang lahat ng ito dahil sobrang attached ka kay Xu Jingjing. At umalis na siya doon. Mamaya pumunta si Kung Xiaowei sa pabrika ng tatay ni Gao Zun kasama ang kanyang kaklase upang ihanda ang kanilang mga uniforme para sa pagbubukas ng seremonya. Noong una tumanggi ang kanyang ama ngunit dumating din si Gao Zun at kinumbinsi siya pagkatapos ay pumayag siya. Ipinakita sa kanila ni Kung Xiaowei ang uniformeng sample na siya mismo ang nagdisenyo. Ang sabi niya kakausapin ko ang mga manggagawa ngayon. Pagkatapos ay nagsimula ang seremonya ng pagbubukas ng paaralan kung saan ang mga host ay sina Xu Jingjing at isa pang kaklase.
Nakatanggap si Gaozon ng tawag mula sa kanyang ama na ipinaalam sa kanya na ang kanyang sasakyan ay nasira habang nasa daan. Nag-aalala ito kay Gaozon. Samantala dumating ang guro at nagtanong bakit hindi ka pa handa. Nagsimula na ang opening ceremony. Ipinaliwanag nila na ang tatay ni Gaozon ay natigil sa daan kaya ngayon sino ang magdadala ng kanilang mga uniforme. Sabi ng teacher ihahatid ko sila. Ngunit pinigilan siya ng mga estudyante na sinasabi kung wala ka sa seremonya magkakaroon ng problema. Sa sandaling iyon dumating ang guro ng basketball at nagtanong ano ang nangyari. Pwede ba kitang tulungan? Nang makita ito naging masaya ang guro. Pagkatapos ay ipinapakita na ang opening ceremony ng class 2 ay nagaganap. Afternoon class 3 na which is yung klase nila. Ang dalawang host ay nag-aalala iniisip kung ano ang gagawin dahil ang iba ay hindi pa dumarating. Nagsimula silang mag-usap para ma-divert ang atensyon ng lahat. Samantala dumating ang guro sa matematika at pinagalitan sila nagtatanong saan ang iyong klase. Sagot nila sir hindi namin alam kung nasaan sila. Sabi ng guro hindi kayo matututo ng disiplina. Tapos nakita namin yung teacher at yung ibang students na naghihintay sa basketball teacher. Kapag dinadala niya ang mga uniforme masaya ang guro na makita siya at ang mga estudyante ay kumukuha ng mga uniforme at umalis. Pagkatapos bumalik sila pagkatapos magpalit ng kanilang mga uniforme at lahat ng mga estudyante ay natutuwa nang makita sila. Lahat ay naka-miniskirt at kamiseta. Nagulat si Xu Jingjing nang makita ito dahil hindi niya ito alam. Pagkatapos ay dumating ang guro sa matematika at pinapagalitan sila nagtatanong bakit ka nakasuot ng mixing palda. Sumabad ang principal at sinabing I find them very nice. Pagkatapos nito ang mga mag-aaral ay nagmarcha na nagsasabi ako ay isang babae gusto kong tumakbo at lahat ay nagsimulang kumanta ng pareho. Sumama rin sa kanila ang iba pang klase. After the march pinapagalitan na naman sila ng math teacher. Sa sandaling iyon dumating ang prinsipal at sinabing walang problema. Kung ang mga batang babae ay nais na lumahok sa karera sila ay pinapayagan. Nang marinig ito naging masaya si Xu Jingjing. Habang nasa karera hawak ni Kang Jiawei ang kanyang tsokolate na kinakain ng kanyang kaklase. Pagkatapos ay magsisimula na ang karera. Ito ay 100 metrong karera lamang. Tumatakbo si Kang Jiawei ng 100 metro at inilipat ang karera sa isa pang lalaki. Pagkatapos nito nahihilo siya at nahuhulog. Nakita siya ni Xu Jingjing na bumagsak. Sa susunod na eksena nakita namin na si Kang Jiawei ay na-admit sa ospital at si Xu Jingjing ang nag-aalaga sa kanya. Tinanong siya ni Kang Jiawei gumawa ka ba ng anumang larawan sa akin? Dito ipinakita niya sa kanya ang larawan ng seremonya ng inaugurasyon kung saan nakasuot siya ng palda. Pagkatapos ay sinabi niya ngayon mabilis na pumunta at ipakita sa akin kung paano nanalo ang aking klase at mag-live streaming. Kaya lumabas siya at nagsimulang mag-live streaming sa buong laro. Matapos ang lahat ng laro ang kanilang klase ay nakakuha ng 3 puntos at ang ibang klase ay nakakuha din ng 3 puntos. Ang huling laro ay si Xu Jingjing. Pinaalis siya ni Kang Jiawei na nagsasabing itigil na ang live streaming dahil nakasalalay sa iyo ang buong laban. Kung nanalo ka panalo ang klase natin. Pagkarinig nito lumahok siya sa kanyang karera. Kasabay nito dumarating din ang kanyang guro upang lumahok sa karera. Tinanong niya ang guro ma'am bakit ka na parito? Sagot ng teacher sabi ni sir pwede din daw sumali ang mga babae kaya sumama din ako. Nang marinig niya ito napakasaya niyang makita ang kanyang guro at nagsimula na ang karera. Biglang may ilang batang babae na pumunta sa harap ni Xu Jingjing kaya hindi siya makagalaw at naunahan siya ng isa pang babae mula sa kabilang klase. Sa sandaling iyon dumating si Kang Jiawei sakay ng bisikleta at sinabing itulak sila sa isang tabi at sumulong. Nang marinig ito itinulak ni Xu Jingjing ang isa pang babae na sumulong ngunit siya rin ay natamba. Dahil dito bahagyang nasugatan siya. Tinulungan siyang bumangon ni Kang Jiawei at nagsimula siyang tumakbo muli. Sa finish line maraming bata ang naghihintay sa kanila. Una ang babae mula sa kabilang klase ay umabot sa linya na sinundan ni Xu Jingjing. Kapag ang dalawa ay malapit na sa finish line lahat ng mga bata ay nagpapasaya sa kanila na nagsasabing magagawa mo ito. Sa huli si Xu Jingjing ang naging panalo. Pagkatapos maging panalo bumagsak siya doon.
Lumapit sa kanya ang kanyang mga kaibigan at sabi ng guro ng basketball dalhin siya sa paunang lunas ng mabilis. Binuhat siya ni Gaozon at sinimulang kunin. After her checkup is done, sabi ng nurse, isang tao lang ang pwedeng manatili dito. Lahat ng iba ay dapat umalis. Dito sinabi ni Kang Jiawei kay Gaozon, bakit hindi ka manatili dito? To this, Gaozon replies, I need to go to mom's office. Bakit hindi ka tumuloy dito? At umalis na ang iba pang estudyante. Nilapitan ni Kang Jiawei si Xu Jingjing at sinabing, ipapakita ko sa iyo ang isa sa iyong mga larawan. Pagkatapos ay ipinakita niya sa kanya ang isang larawan kung saan bitbit ni Gaozon si Xu Jingjing. Tinitigan niyang mabuti ang larawan at sinabing, hindi ka man lang marunong kumuha ng litrato. Tingnan mo ang taba-taba ng mga binti ko. Dito, sabi niya, mabuti tatanggalin ko ito. Sabi niya, hindi, huwag mong tanggalin. Tandaan lamang na ipadala ito sa akin. Kinabukasan lahat ay tumatanggap ng kanilang mga premyo. Tinutokso nila ang ibang mga estudyante sa klase na sinasabi, halika, sabihin ng malakas, ang tatlong klase ay ang pinakamahusay, ang tatlong klase ay ang pinakamahusay. Nagsisimula na itong kantahin ng kabilang klase. At kapag mas malakas silang sumigaw, sabi nila, sige, ngumiti na rin. Maya-maya lang dumating si ma'am at sinabing, sige, aalis na ang mga estudyante dito. Nasa akin ang treat ngayong araw. Nang marinig ito, tuwang-tuwa ang lahat ng mga estudyante. Pagkatapos ay ipinakita na binibigyan sila ni ma'am ng isang treat at sinabing, binabati kita sa ikatlo na klase at si Xu Jingjing na nagpanalo sa mga babae at nag-claim ng kanilang karapatan. Sa sandaling iyon, dumating din ang coach ng basketball at sinabing, huli na ako. Sumagot ang mga estudyante, o sabay-sabay si ma'am at sir. Medyo namula si ma'am. Pagkatapos ay nagsimulang kumain ang lahat. Pagkatapos ng magkasabay na naglalakad pauwi sina Kang Jiawei at Xu Jingjing, tinanong siya ni Xu Jingjing, paano ka naging napakabilis? Umiinom ka ba ng gamot para maging matalino? Sagot niya, hindi ako umiinom ng gamot. Kumakain lang ako ng mas kaunti at kumuha ng mas maraming protina. Ngunit si Xu Jingjing ay hindi naniniwala sa kanya. Kinabukasan pumunta siya kay Gaozon at sinabing, gagawa ka ba ng investigasyon para sa akin? Tanong niya, anong klaseng investigasyon? Sabi niya, kailangan mong bantayan si Kang Jiawei kung gaano karami ang kinakain niya, kung ano ang ginagawa niya at kung paano siya naging matalino. Sagot niya, may proof ka ba? Kung may patunay ka, lumapit ka sa akin. Kung hindi, huwag. Maya-maya nang umalis si Gaozon, dumating si Jingjing. Sinabi niya sa kanya, ang aking pinsan ay gustong matuto ng karate mula sa iyo. Bakit hindi mo siya turuan? Pumayag siya at sinabing, magkita tayo bukas. Nang marinig ang lahat ng ito, mabilis na pumunta si Xu Jingjing kay Kang Jiawei at sinabi sa kanya ang lahat. Sabi ni Kang Jiawei, kaya ano ang mali doon? Sagot niya, ang problema ay wala ngang pinsan si Jingjing. Kaya paano niya masasabing gustong matuto ng karate ang kanyang pinsan? Kinabukasan nagsuot si Xu Jingjing ng peking ponytail wig at pumunta sa parke kung saan siya at si Kang Jiawei ay nag-espiya kina Gaozon at Jingjing. Nakita nilang inilagay ni Jingjing ang kanyang kamay sa baywang ni Gaozon. Mabilis na tumakbo papunta sa kanila sina Kang Jiawei at Xu Jingjing. Tanong nila, bakit ka nandito? Sabi ni Kang Jiawei, dinala ako ni Xu Jingjing dito para mag-jogging. Pagkatapos ay sinabi ni Gaozon sa kanila, dumating si Jingjing upang tanungin ako tungkol sa karate. Sige, pareho tayong magpapakita ng karate sa kanya. At pagkatapos ay sinimulang ilagay ni Xu Jingjing ang kanyang kamay sa kanyang baywang. Sa sandaling iyon, sabi ni Jingjing, ang aking pinsan ay matututo ng harapan mula sa iyo. Pagkatapos ay ipinapakita na sila ay pumunta sa isang lugar at nilalaro ang lahat ng mga laro. Pagkatapos maglaro ng mga laro, iniisip nila, kumain tayo ng hapunan. Sabi ni Xu Jingjing, ang lugar na nabook ko ay para lang sa 2 tao. Sabi ni Gaozon sa kanya, sa ibang lugar tayo pwedeng maupo. Pagkatapos ay nakarating na silang lahat sa isang lugar na kainan. Doon nagsimulang kumain ang lahat. Pumunta si Kang Jiawei para kumuha ng ibang bagay at sinusubukan ni Xu Jingjing na magbukas ng isang bagay para idagdag sa pagkain, ngunit hindi magawa. Kapag nag-apply siya ng mas maraming puwersa, natapon ito sa kanyang mukha.
Binigyan siya ni Gao Zon ng tisyo at pinunasan niya ang kanyang mukha ngunit nalaglag ang kanyang peking buhok. Napahiya siya at tumakbo palayo doon. Nakita rin ito ni Kang Jiawei at sinundan siya tinitingnan ang kanyang buhok. Tanong niya ano ito. Sabi niya itapon mo lang. Pagkatapos habang naglalakad sila pauwi umupo sila sa isang lugar at nakatanggap si Kang Jiawei ng mensahe mula sa kanyang online na kaibigan. Hinihiling niya sa kanya na makipagkita sa kanya sa isang coffee shop. Masayang masaya si Kang Jiawei. Kinabukasan papunta na siya para makipagkita sa kanya sa coffee shop na iyon. Sabi ng babae nakaupo ako sa pangalawang table. Naghanda siya at lalapit na sana sa mesa ngunit nakita niya si Gao Zon doon. Nang makita siya tumakas si Kang Jiawei. Pagkatapos sinabi niya kay Xu Jingjing ang lahat at si Xu Jingjing ay tumawa ng husto. Kinabukasan ipinakita na ang mga magulang ng estudyante ay dumating sa paaralan. Ang guro sa matematika si Ji Zhao ay nakikipag-usap sa mga magulang. Sabi nila nakita namin iyong video na sinasabi ni Miss na dapat kayong lahat ay mag-date. Gusto niya bang magsimulang makipag-date ang mga anak namin ngayon? Tapos sabi ng isa pang magulang tawagan si Miss dito ngayon din. Pagdating ni Miss pinagalitan siya ng husto ng mga magulang. Sabi ni Miss hindi ko naman sinasadya. Hindi mo naintindihan. Sa sandaling iyon lahat ng mga estudyante ay pumupunta doon. Pinagalitan sila ng guro sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na pumunta dito. Hindi ba tuloy ang mga klase mo? Then dumating yung principal mula sa likod. Ang sabi ng punong guro tumigil hayaan ang mga mag-aaral na manatili dito. Umupo siya at sinabing sumasang-ayon ako na mas kaunti ang karanasan ni Miss kumpara sa ibang mga guro ngunit hindi iyon nangangahulugan na hindi siya isang mahusay na guro. Gayunpaman patuloy na sinisisi ng mga magulang si Miss sa lahat. Sa sandaling iyon sinabi ni Xu Jingjing sa kanyang ina nanay itigil ito. Hindi kasalanan ni Miss. Pagkatapos ay sinabi ng punong guro paano kung ang mga estudyanteng ito ay nakakuha ng mas mataas na marka sa mga pagsusulit sa midterm. Nang marinig ito sinabi ng ina ni Xu Jingjing sige ayos lang. Tapos sabi ni Gao Zon aabot tayo sa top 3. Nang marinig ito naging napakasaya ng kanyang ina. Mamaya pagdating ni Miss sa klase lahat ng estudyante ay malungkot. Sabi ni Miss okay lang. Sa sandaling iyon sinasabi ng lahat ng mga estudyante Miss magsusumikap kami para sa iyo. Sa susunod na eksena ang lahat ng mga estudyante ay nakaupo sa tindahan ng ina ni Xu Jingjing kung saan binibigyan sila ng pagkain at inumin ng ina ni Xu Jingjing. Kapag aalis na ang lahat ng estudyante pagkatapos ng kanilang pahinga nagsimula na ring umalis si Xu Jingjing. Pinaupo siya ni Kang Jiawei at nagsimulang magpaliwanag muli sa kanya ng matematika na hindi niya talaga maintindihan. Pagkaraan ng ilang sandali nakakalimutan na naman niya ito. Pagkatapos ay sinabi niya kay Kang Jiawei na intindihan ko lang ang simpleng tanong na ito mula sa iyo at ngayon ay nakalimutan ko na ito. Bilang tugon ipinaliwanag ni Kang Jiawei ang tanong sa buong klase. Buong magdamag si Xu Jingjing na naghahanda para sa kanyang pagsusulit upang makakuha siya ng magandang marka. Pagkatapos ay kumukuha siya ng pagsusulit online kung saan nakakuha siya ng mahusay. Siya ay masaya tungkol dito. Sa susunod na eksena may isang simpleng pagsubok na nagaganap sa klase at hindi masagot ni Xu Jingjing ang isang simpleng tanong. Umalis siya sa klase at sinundan siya ni Kang Jiawei palabas. Tinatanong niya ano ang nangyari sa iyo. Sinabi niya sa kanya ipinakita ko sa iyo ang tanong na ito ng maraming beses kaya bakit hindi ko makuha ito ngayon. Sabi niya hindi mo masasagot ang ganoong kadaling tanong. 4 na beses mo itong ipinakita sa akin. Sa susunod na eksena lahat ng estudyante ay naghahanda para sa kanilang pagsusulit sa klase at pagkaraan ng ilang sandali magsisimula na ang kanilang pagsusulit. Pagkatapos ng pagsusulit nang lumabas si Xu Jingjing nagtanong ang kanyang kaibigan kumusta ang tanong na iyon. Sabi ni Xu Jingjing huwag mo akong tanungin. Pagkatapos ay nagtatanong siya kumusta ang iyong papel. Sagot ng kaibigan niya hindi ko alam kung paano nangyari. Ngayon kailangan ko lang magligtas ng mga ambon. Sa sandaling iyon dumating si Gao Zon at umalis ang kaibigan ni Xu Jingjing. Sinabi sa kanya ni Gao Zon sinabi mo sa akin na bantayan si Kang Jiawei para makita kung gaano karami ang kinakain niya. Hindi kumakain si Kang Jiawei.
Nagkunwari lang siyang kumakain. Sa susunod na eksena dinala ni Xu Jingjing si Kang Jiawei sa isang restaurant. Maraming pagkain. Si Kang Jiawei ay kumukuha ng pagkain at pinapanood siya ni Xu Jingjing. Pumulot ng pagkain si Kang Jiawei, bumangon at walang laman ang kanyang plato. Umalis siya sa klase at sinundan siya ni Kang Jiawei, tinitingnan kung saan niya itinapon ang pagkain at pagbalik niya kumakain siya ng kaunti at sinabing busog na ako. Sinabi ni Xu Jingjing hindi ako busog at dapat kang kumain ng marami. Sabi ni Kang Jiawei hindi busog na ako. Pagkatapos ay nagsimula siyang mag-alok sa kanya ng isang piraso ng manok at sinabi niya papakainin kita ng manok sa isang bagong paraan. Sabi niya hindi ka kumain ng kahit ano. Una ginulo mo ako sa pag-uusap at pagkatapos ay ibinalik mo ang iyong pagkain sa loob ng iyong plato. Sa susunod na eksena nakaupo si Kang Jiawei sa isang lugar. Lumapit sa kanya si Xu Jingjing at sinabing kung hindi ka kakain ng kahit ano mauubos ka ng ganito. Sumagot siya hindi walang mangyayari. Sabi niya ayoko ng mga ganitong biro. May hawak siyang sandwich sa kanyang kamay na iniaalok niya kay Kang Jiawei. Hindi ito tinatanggap ni Kang Jiawei. Ipinaliwanag niya ito ay isang napakagandang sandwich. Naglalaman ito ng lahat ng mga protina at walang dagdag dito na magpapataba sa iyo. Kailangan mong kumain ng 500 calories. At kasabay nito kinukumbinsi niya si Kang Jiawei na gumawa ng ilang regular na ehersisyo at kumain din ng pagkain. Kinabukasan natatanggap ng lahat ang kanilang test sheet at si Xu Jingjing ay may napakahusay na marka. Ngunit sinabi ni Ji Zhao kay Miss Nanloko si Xu Jingjing. Pagkatapos ay tinawag siya sa staff room. Tinanong siya ng guro bakit ka pumunta sa mesa ko noong araw ng pagsusulit. To which she replies sir hindi ako pumunta dito para manloko. Dumating ako para makipagpalitan ng papel dahil mali ang nakuha ko. Pagkatapos ay pinabalik siya ni Miss sa klase. Pagkatapos bumalik sa klase nag-aalala si Xu Jingjing na baka mapatalsik si Miss sa paaralan dahil sa kanya. Kaya lang pumasok si Miss sa klase at nagtatanong ang mga estudyante ma'am dumating na ba ang mga grades natin? Sagot ni Miss may good news ako sayo. Tuwang-tuwa ang mga mag-aaral sa pag-iisip na tiyak na nakakuha sila ng ikalawa o ikatlong baitang marahil kahit na unang pwesto. Pero sabi ni Miss 4th grade. Tahimik na nakaupo ang lahat ng estudyante. At sabi ni Miss lahat ay pinuri ako ng husto. Lahat kayo ay nakakuha ng napakagandang mga marka. Sabi ng kaibigan ni Xu Jingjing ma'am hindi ka namin nakikitang umalis dito. Pagkatapos ay nagsimulang umiyak ang lahat ng mga estudyante. Pagka-uwi si Xu Jingjing ay nagsimulang umiyak at sinabi sa kanyang ina ang lahat. Sabi ng kanyang ina pupunta ako sa iyong paaralan at tatanungin kung sino ang nagsabi na ang aking anak na babae ay nandaraya. Kinabukasan pumunta ang ina ni Xu Jingjing kay Ji Zhao at sinabing sabihin mo sa akin anong grado ang natanggap ng iyong klase. Sagot ni Miss Pang-apat, sinulat ko na rin ang resignation letter ko. Noon lang sabi ni Ji Zhao isang estudyante ang nanday sa kanilang klase. Pumasok ang ina ni Xu Jingjing at sinabing ang aking anak na babae ay hindi kailanman maaaring mandaya. Dumating din ang ibang mga estudyante at sinabi ni Xu Jingjing sa kanyang ina nanay mangyaring umalis dito. Ngunit hindi umaalis ang kanyang ina. Pagkatapos ay sinabi ni Ji Zhao niloko ang iyong anak. Isang mainit na pagtatalo ang naganap sa pagitan ng guro at ng kanyang ina at sinabi ni Xu Jingjing kukunin ko ulit ang pagsusulit. Sabi ng kanyang ina Xu Jingjing hindi mo na kailangang muling kumuha ng pagsusulit. Ngunit iginiit ni Xu Jingjing mayroon akong isang kondisyon. I will repeat the test if I get good marks and if our grades improves hindi mapapatalsik si Miss. Kinabukasan may pagsusulit si Xu Jingjing at ang lahat ng mga mag-aaral ay nagnanais ng pinakamahusay sa kanya. Pagkatapos kumuha ng pagsusulit nang lumabas si Xu Jingjing si Miss at ang lahat ng mga estudyante ay naghihintay para sa kanya at sinabi ni Miss salamat marami kang nagawa para sa akin. Kinabukasan isang estudyante ang nagsusulat ng 102 sa pisara sa klase at nagpahayag ito ang mga marka ni Xu Jingjing. Tuwang-tuwa ang lahat ng mga estudyante. Sa sandaling iyon pumasok ang guro sa klase at sinabing hindi ito ganoon kagandang mga marka.
Pagkatapos ay tumayo si Kang Jiawei at sinabing, "Sir, kailangan mong humingi ng tawad kay Xu Jingjing dahil maling inakusahan mo siya." Hindi siya pinapansin ng guro at sinabihan ang mga mag-aaral mabilis na kunin ang iyong mga kumot. Tumayo din ang ibang mga estudyante at sinabing, "Hindi namin dinala ang aming mga sheet." Ang guro ay pumunta sa punong guro at sinabi sa kanya ang lahat kung saan ang punong guro ay humiling sa kanila na maupo at sinabing dapat kayong magpahinga. Tanong niya, "Sir, pinapaalis mo ba ako?" Sumagot ang punong guro, "Hindi, bakit kita paalisin? Pinagpapahinga lang kita. Gumugol ng ilang oras sa iyong mga anak." Kinabukasan nakaupo si Xu Jingjing sa kafe kasama ang kanyang mga kaibigan at nakita niya si Kang Jiawei na nakaupo sa isang lugar kaya pinuntahan siya nito. Tumingin si Kang Jiawei sa kanya at huminto sa pagkain. Pagkatapos ay sinabi niya, "Ngayon ay masaya ako. Ngayon ay maaari kang kumain," at pagkatapos ay idinagdag, "Hindi ngayon. Inimbitahan ka ng aking mga magulang sa aming bahay para sa hapunan." Pagkatapos ay pareho silang papunta sa bahay ni Xu Jingjing at sinabi sa kanya ni Xu Jingjing, "Hindi maganda ang bahay ko dahil hindi marunong gumawa ng muebles ang tatay ko pero siya pa rin ang gumawa ng muebles at si mama naman. Wala akong alam tungkol sa dekorasyon ngunit pinalamutian pa rin niya ang bahay." Sagot niya, "Pinababa mo ang expectations ko. Posible na ito ay isang napaka-cute na bahay." Pagkatapos ay sinabi niya, "Malalaman mo kung gaano kaganda ang aking bahay kapag pumunta ka doon." Pagdating nila sa bahay, masayang sinalubong sila ng mga magulang ni Xu Jingjing. Pagkatapos ay umupo silang lahat at kumain sa hapagkainan. Pagkatapos ay iniisip nila ang tungkol sa pagkanta at lahat ay kumanta ng magkakasama. Pagkatapos dinala ni Xu Jingjing si Kang Jiawei sa kanyang silid at sinabing, "Hindi ka dapat tumawa," kung saan nagsimula siyang tumawa at sinabing, "Pinuna mo ang iyong bahay ngunit ito ay talagang maganda." Pagkatapos ay sinimulan niyang tingnan ang kanyang wardrobe kung saan nakahanap siya ng isang designer book at sinabing, "Hindi ko akalain na babasahin mo ito." Sumagot siya, "Bakit hindi ko ito basahin? Gusto ko talaga." Pagkatapos kapag binuksan niya ang libro, nakita niya ang isang larawan ng kanyang ama at sinabi, "Tingnan mo, ito ang aking ama." Tanong ni Xu Jingjing, "Talaga? Tatay mo ba ito?" Sagot niya, hindi na kailangang masyadong excited. At nilagay niya ang kamay niya sa mata niya. Pilit niyang inaalis ang kamay nito sa kanyang mga mata dahilan para mahulog silang dalawa sa kama. Dumapa si Xu Jingjing sa ibabaw niya at nang makita ito, mabilis na tumakbo palayo si Kang Jiawei. Kinabukasan pumunta si Jingjing kay Xu Jingjing at sinabing, "May maitutulong ka ba sa akin?" Sumagot si Xu Jingjing, "Oo, sabihin mo sa akin." Sabi ni Jingjing, "Kumbansihin ang aking ina na mag-aaral talaga ako ng Ingles at bantayan sila." Pagkatapos ay ipinakita niya sa kanya ang isang lugar at sinabi, "Sumasayaw ako dito." Nagpapakita siya ng dance video kung saan nakasuot siya ng maskara. Nagtanong si Xu Jingjing, "Bakit ka nagsusuot ng maskara?" Sagot ni Jingjing, "Kung mag-viral ako, hindi malalaman ng nanay ko kung sino ito." Pagka-uwi si Xu Jingjing ay gumawa ng maskara para sa kanya at kinabukasan ay ibinigay niya ito sa kanya na nagpasaya kay Jingjing. Dala ni Jingjing ang maskara habang papunta sa kanyang lugar ng pagsasanay at sinusundan siya ng kanyang ina. Nakita sila ni Kang Jiawei at Xu Jingjing. Pagkatapos ay nag-message sila sa kanya ngunit hindi niya binabasa ang mensahe. Pagkatapos ay sinabi ni Xu Jingjing, "May alam akong shortcut." Pagkatapos ay tumakbo siya sa shortcut at nakarating doon. Nang dumating si Jingjing at sinabing, "Huli ka na sa pagpunta dito." At mula sa likuran lahat ng ito ay pinapanood ng kanyang ina. Pagkatapos ay nagsimula silang mag-usap sa Ingles at sinabi sa kanya ni Xu Jingjing sa Ingles, "Sinusundan ka ng iyong ina. Sunod naming nakita si Gao Zin na ang sabi ng ina, may meeting ako. Pupunta ako doon." Sinimulan din ni Gao Zin na sundan ang kanyang ina doon at nakita namin ang kanyang ina na papunta sa parehong mall kung saan naroon ang tatay ng kanyang kaklase at ang kanyang kaklase. Nakikipagrelasyon kasi ang nanay niya sa papa ng kaklase niya. Pagkatapos ay pareho silang namumulot ng mga gamit para sa kanilang bahay at sila ay nakahiga sa kama habang tinitingnan kung paano ito. Kinabukasan wala si Gao Zin sa klase at dumating ang guro at nagtanong sino ang duty ngayon. Sinabi sa kanya ng mga estudyante na si Gao Zin na ngunit wala siya ngayon.
Pagkatapos ay isang batang lalaki si Depeng ang tumayo at nagsabi, alam ko kung bakit hindi pumasok si Gaozin sa paaralan. Tanong ng mga estudyante bakit hindi siya dumating. And he tells them his mom is dating my dad kaya hindi siya pumunta. Galit na sabi niya ayaw ni Gaozin sa tatay ko. Sa susunod na eksena ipinakita si Gaozin na tahimik na nakaupo sa isang lugar. Nakarating doon sina Xu Jingjing at Kang Jiawei habang hinahanap siya. Pero sabi ni Gaozin hindi ako uuwi ngayon dahil ayaw kong harapin ang nanay ko. Nagtanong si Xu Jingjing kaya saan ka titira ngayon? Pagkatapos ay tumingin siya kay Kang Jiawei. Nagtanong si Kang Jiawei bakit kayo nakatingin sa akin? At pagkatapos ay sinabi niya Kang Jiawei ang iyong bahay ay medyo malaki tama ba? Para maisama mo si Gaozin. Sa susunod na eksena nakaupo si Kang Jiawei sa kanyang bahay kasama si Gaozin at sinabi ng kanyang ama Gaozin sa kwarto kanya matutulog. Tanong ni Kang Jiawei kasama ko. Sagot ng tatay niya okay lang na magkatabi ang dalawang lalaki sa kama kaya sa iyo siya matutulog. Kinabukasan nakita ng iba pang dalawang kaibigan ni Xu Jingjing na may mga batang lalaki na nag-aaway kay Dapang at sinabing ang iyong ama ay nakikipagrelasyon sa nanay ni Gaozin. Dumating doon ang kaibigan ni Xu Jingjing na si Zaiyo at itinaboy silang lahat. Matapos marinig ito nagsimulang magustuhan ni Dapang si Zaiyo. Pagkatapos ay nakita namin si Xu Jingjing na dumarating sa isang restaurant kasama si Gaozin at ang waiter sa restaurant ay tatay pala ni Xu Jingjing. Pagdating roon ng tatay niya at nakita silang magkasama nagulat siya at nagtanong anong ginagawa ninyong dalawa dito. Nakipag-date. Sabi niya hindi tatay. Sabi ni Gaozin pumunta ako para kausapin ang ahente ng nanay ko. At pagkatapos ay umupo ang kanyang ama doon at nagsimulang makipag-usap tungkol sa iba't ibang tao para sa petsa ng kanyang ina. Pero sabi ni Gaozin hindi babagay sa nanay ko ang mga ganyang tao. At pagkatapos ay binigay niya sa kanila ang contact number ng kanyang ina at umalis. Sa susunod na eksena nagpa-party si Jingjing para sa lahat para ipagdiwang ang kanyang music video na kinunan. Pagkatapos ay nagpasya silang lahat na maglaro ng isang laro ng magkasama. Sa larong ito kailangan mong ibahagi ang isang bagay at kung walang ibang nakaranas na sa kanilang buhay dapat silang kumain ng lemon. Pagkatapos ang lahat ay nagsimulang maglaro at lahat sila ay kumakain ng mga limon. Biglang sabi ni Xu Jingjing may crush ako sa isang lalaki. Sabi ni Gaozin wala ako at nagsimulang kumain ng lemon kung saan ang lahat ay patuloy na nakatitig sa kanya. Pagkatapos sina Xu Jingjing at Jingjing ay sabay na naglalakad pauwi. Sabi ni Xu Jingjing talagang mananalo ka sa music video. Tanong ni Jingjing sino sa klase ang crush mo. Hindi umimik si Xu Jingjing at nagsimulang maglakad palayo. Tumawag si Jingjing mula sa likuran at sinabing ang batang iyon ay si Gaozin hindi ba? Huminto si Xu Jingjing doon. Sabi ni Jingjing sumuko na ako sa kanya. Tumalikod si Xu Jingjing at tumingin sa kanya at sinabi ni Jingjing seryoso ngayon pumunta ka at gawin siyang iyo. Kinabukasan nakaupo si Xu Jingjing sa isang lugar mukhang malungkot at napansin siya ni Kang Jiawei. Lumapit siya at nagtanong bakit ka nakaupo dito mag-isa. Sinasabi niya sa kanya ang lahat. Sabi niya iyan ay magandang balita. Siya ay sumuko kay Gaozin. Nagtatanong siya bakit niya ginawa iyon. Sagot niya baka nakahanap siya ng mas gwapo pa sa kanya. Dito si Xu Jingjing ay nagsimulang tumingin sa paligid at nagsabi nasaan ang batang iyon. Sagot niya hindi ito biro. Ang batang iyon ay ako. Pabirong sagot niya oo alam ko. Kinabukasan iniimbitahan ni Kang Jiawei ang lahat sa kanyang bahay para sa kanyang kaarawan. Pagkatapos ay lumapit si Kang Jiawei kay Xu Jingjing at sinabing inayos ko ang lahat ng ito para sa iyo kung saan naging masaya si Xu Jingjing. Mamaya nakita namin si Xu Jingjing sa mall naghahanap ng regalo para kay Kang Jiawei. Limitado na pala ang bag na nagustuhan niya at sold out kaya bumalik siya na malungkot. Sa kanyang pagbabalik nakita niya ang isang board na nagbabanggit ng kompetisyon sa cup kung saan kasama sa premyo ang bag na iyon. Kinabukasan isinama niya si Kang Jiawei. Nagsisimula ang palabas at ang host ng palabas ay ang kanyang ama. Nang makita siya ng kanyang ama nagulat siya at natahimik. Magsisimula ang palabas at sa unang laro nanalo sina Xu Jingjing at Kang Jiawei.
Nanalo rin sila sa ikalawang laro ngunit ang ikatlong laro ay nagsasangkot ng paghalik kaya pareho silang umalis sa laro. Sa daan nakita ni Xu Jingjing ang isang peking bag na kamukha ng gusto niya ngunit walang rainbow na disenyo kaya binili niya ito. Sa bahay sinabi niya sa kanyang ama nilaro ko ang palabas na iyon para sa bag na ito. Pagkatapos ay nagsimula siyang magpinta ng bahaghari sa bag. Sa susunod na eksena nagluluto ang tatay ni Kang Jiawei para sa kanyang kaarawan at nakikipag-usap sa kanyang dating asawa na nagsasabing ikakasal na ako. Sa sandaling iyon pumasok si Kang Jiawei at mabilis na tinapos ng kanyang ama ang tawag nang makita siya. Sabi ni Kang Jiawei ikakasal na si nanay. Walang sinasabi ang papa niya. Sa susunod na eksena ang lahat ng kanyang mga kaibigan ay dumating sa kanyang bahay para sa party. Napansin ni Xu Jingjing si Kang Jiawei na mukhang galit at nagsimulang lumapit sa kanya ngunit pagkatapos ay dumating si Jingjing at mabilis na pinuntahan siya ni Kang Jiawei upang batiin. Binigyan siya ni Xu Jingjing ng regalo at sinabing buksan mo na ito. Sa loob ay ang parehong bag. Nang makita ito kinuha ni Xu Jingjing ang sarili niyang regalo at nagsimulang umalis. Napansin ni Kang Jiawei ang kanyang pag-alis. Mabilis siyang pumunta sa kanya at nagtanong saan ka pupunta. Sagot niya babalik ako agad. Pero sabi niya yon ang regalo ko sa kamay mo diba? Kung saan siya tumugon hindi nagdala ako ng maling regalo. Ipagpapalit ko na. Sabi niya sige go. Habang nagsisimula siyang umalis kinuha niya ang regalo mula sa kanyang kamay binuksan ito at nakita ang isang katulad na bag sa loob ngunit gawa ito ng kamay ni Xu Jingjing. Sabi niya kung hindi mo gusto ibalik mo sa akin. To make her laugh he says I like it so much kaya ibigay mo na lang. Ibinigay sa kanya ni Xu Jingjing ang regalo. Pagkatapos kapag kumakain na ang lahat pumunta si Xu Jingjing para kunin ang cake ngunit nahulog ang cake. Nang makita ito tumakas si Kang Jiawei. Sinundan siya ni Xu Jingjing. Si Kang Jiawei ay nakaupo sa malayo kumakain ng maraming bagay. Humingi ng tawad si Xu Jingjing sa kanya. Paliwanag niya after so many years I celebrated my birthday today. Noong huling beses na nagdiwang ako ng aking kaarawan bata pa ako at naghiwalay ang aking mga magulang at ngayon ay ikakasal na muli ang aking ina. Inaalo siya ni Xu Jingjing tinulungan siyang makapagpahinga at iniuwi siya. Kinabukasan pagdating ni Kang Jiawei sa paaralan dinala niya ang bag ni Xu Jingjing. Ang guro ay pumasok sa kanilang klase at sinabi kayong lahat ay dadalhin sa paglalakbay upang matuto ng pagsasaka. Nang marinig ito tuwang-tuwa ang buong klase. Pagkatapos ang lahat ay umalis para sa paglalakbay. Pagdating nila gumagawa si Kang Jiawei ng video sa isang lugar. Dumating si Xu Jingjing mula sa likuran at nagtanong ano ang ginagawa mo. Hindi niya alam ang isasagot at nagre-reply nag-rap ako. Sabi niya rap. At pagkatapos ay sinabi niya sa kanya umalis ka lang dito. Sa susunod na eksena tinuturuan sila ng trainer kung paano magsibak ng kahoy at ginagawa pa rin ni Kang Jiawei ang kanyang video. Lumapit sa kanya si Xu Jingjing at sinimulang i-record ang kanyang video. Ipinakilala niya ang kanyang sarili sa video at si Xu Jingjing ay nagsimulang tumawa nang marinig ito. Galit niyang tanong bakit ka tumatawa. Sabi niya hindi sorry hindi na ako tatawa. Pagkatapos ay ipinagpatuloy ni Kang Jiawei ang pagre-record ng video at sinabing nanay naging matalino ako at tingnan mo nakangiti ako. Masaya kami kahit wala ka. Ngayon magluluto ka ng mga anak ng bagong asawa mo pero paano naman ako nanay? Patuloy siyang umiiyak at nagsasalita. Nagsimulang umiyak si Kang Jiawei kaya tumakbo siya palayo doon. Nang makita ito si Xu Jingjing ay nagsimulang umiyak. Sa susunod na eksena si Kang Jiawei ay nakatayo sa isang lugar at ang buong klase ay lumapit sa kanya upang ibigay ang kanilang mga best wishes. Pagkatapos ay humakbang si Xu Jingjing binigay sa kanya ang pinakamabuting hiling at niyakap siya. Pagkatapos nito may dalang cake mula sa likuran ang isang bata na labis na ikinatuwa ni Kang Jiawei. Hinaypan niya ang mga kandila at pagkatapos magkasamang umupo at kumain sina Kang Jiawei at Xu Jingjing. Tinanong siya ni Kang Jiawei ginawa mo ba ang lahat ng ito? At saka sasabihin ito ang unang pagkakataon na naging ganito ako kasaya. Bakit ang dami mong ginagawa para sa akin? Ang sabi niya dahil kaibigan kita. Nagkatinginan silang dalawa. Tanong ni Kang Jiawei kaibigan lang. Sagot niya ano pa ba?
Sabi ni Kang Jiawei, nagtanong ako dahil naisip ko na baka kailangan mo ng pabor mula sa akin at kaya marami kang ginawa para sa akin. Dito sinabi ni Xu Jingjing, ano ang nangyayari sa iyo? Sa susunod na eksena pumunta si Xu Jingjing kay Kang Jiawei at sinabing, maaari mo bang dalhin si Gao Zin upang panoorin ang pagsikat ng araw? Sang-ayon si Kang Jiawei. Nang gabing iyon nang mamasyal si Gao Zin, sinabi sa kanya ni Kang Jiawei, ngayon manunood tayo ng pagsikat ng araw. Sumagot si Gao Zin, hindi ako interesado sa mga bagay na ito at lumayo. Umalis din ang iba pang kaibigan ni Xu Jingjing para panoorin ang pagsikat ng araw. Umupo si Xu Jingjing sa isang lugar at nagsimulang mag-makeup. Sa sandaling iyon namatay ang mga ilaw at patuloy siyang naglalagay ng makeup sa dilim. Ang kanyang mga kaibigan ay natatakot na pumunta ng mag-isa. Bigla silang nakakita ng isang babae at napasigaw sila sa takot. Ang babaeng iyon ay si Xu Jingjing na sobrang nag-makeup dahil namatay ang mga ilaw habang ginagawa niya ito. Nagsisimulang tumawa ang lahat sa kanya. Hindi niya namalayan kung gaano kalaki ang makeup sa kanyang mukha. Ipinakita ng isa niyang kaibigan ang kanyang refleksyon sa isang mobile camera. Nang makita niya ito, tumakbo siya palayo. Pagkatapos ay pumunta siya kay Kang Jiawei at nagtanong nasaan si Gao Zin. Sabi ni Kang Jiawei may mas importante daw siyang gagawin kaya umalis siya. Tanong niya, ano ang dapat kong gawin dito? Sabi ni Kang Jiawei, sabay nating panoorin ang pagsikat ng araw. Sagot niya, gusto kong panoorin ito kasama si Gao Zin. Mamaya kapag bumalik siya sa kanyang mga kaibigan, dumating din si Gao Zin at sinabing, manunood ba kayong lahat ng pagsikat ng araw? Sasama ako sayo. Sa daan sabi ni Xu Jingjing, kailangan kong pumunta sa banyo. Hindi ko mapigilan ang sarili ko, pero sabi ng kaibigan niya, hindi kami pupunta dahil baka maraming multo dito. Sa sandaling iyon dumating si Gao Zin. Pumunta siya upang tingnan ang banyo para sa kanya at sinabi sa kanya, walang tao dito, maaari kang pumunta sa banyo. Iniwan siya ng kanyang kaibigan doon at nagsimula siyang magtungo sa banyo. Sinabi niya kay Gao Zin, isara ang iyong mga tainga at patuloy na kumanta. Ginawa ni Gao Zin ang sinabi niya. Pagkatapos ang lahat ng mga estudyante ay dumating sa lugar kung saan ang pagsikat ng araw ay makikita ng maganda. Sunod-sunod na pinakita na dumating na din si teacher at sir. Ang mga estudyante nang makita sila sasabihin, sir at ma'am, magkasama kayong dalawa. To this the teacher replies, we saw all you were not there where you should be. Ngayon bumalik ka. Sagot ng mga estudyante, hindi po ma'am, pinaghirapan po namin para makarating dito. Hindi kami aalis nang hindi nakikita ang pagsikat ng araw. Pumayag naman ang guro. Sa umaga lahat ng mga estudyante ay tulog sa lugar. Ginaising sila ng guro at sinabi, tingnan mo, ang pagsikat ng araw ay nangyayari. Ang lahat ng mga estudyante ay kumukuha ng mga larawan ng pagsikat ng araw at nag-post kasama ang kani-kanilang mga crush. Mamaya sa gabi si Xu Jingjing ay binibigyan ng responsibilidad sa pag-aalaga ng mga itlog. Pumunta siya upang suriin ang mga ito at natuklasan na ang lahat ng mga itlog ay nasira. Nagsisimula siyang umiyak doon at habang umiiyak naglalakad pabalik sa ulan. Maya-maya oras na para umalis sila. Lungkot ang pakiramdam ni Xu Jingjing kahit nasa bus. Pagdating niya sa bahay, nilagyan siya ng mataas na lagnat. Kinabukasan wala si Xu Jingjing sa klase. Dahil sa kanyang karamdaman na-admit siya sa ospital. Samantala ipinaalam ng guro sa mga mag-aaral, malapit na ang iyong art festival function kaya maghanda para dito. Sa susunod na eksena tinanong ni Kang Jiawei si Jingjing, bakit parang malungkot ka? She tells him ayokong sumali sa sayaw sa art culture festival. Dito sabi niya, nako, naiintindihan ko. Gusto mong sumali sa hip-hop dance, tama ba? Tumanggo siya at sabi niya, susuportahan kita. Samantala pumunta si Gao Zin sa ospital upang salubungin si Xu Jingjing at tinanong siya, kumusta ka? Tinitingnan niya ang lagnat niya at sinabing, nagdala ako ng notebook para sa iyo para magawa mo ang iyong takdang aralin. Dumating si Kang Jiawei upang bisitahin si Xu Jingjing, ngunit nakita niyang naroon na si Gao Zin at nang makita niya silang nagtatawanan, umalis siya. Nang maglaon muling binisita ni Gao Zin si Xu Jingjing habang siya ay natutulog, nakita ang laway na nagmumula sa kanyang bibig. Pinunasan niya ito ng tisyo.
Pagkaraan ng ilang sandali nagising si Xu Jingjing at nagtanong naglalaway ba ako? Naghilik ba ako o may nasabi sa aking pagtulog? Sagot niya hindi wala kang ginawang ganyan. Sinabi sa kanya ni Gao Zin may kailangan akong sabihin sa iyo. Sumagot si Xu Jingjing oo sige. Inamin ni Gao Zin pumunta ako sa iyo dahil gusto kong patawarin mo ako. Ang mga itlog na inilatag ng iyong mga manok ay kinain ng aking aso. Ako ang may pananagutan sa pag-aalaga sa kanila. Sabi ni Xu Jingjing yun lang. Tumanggo siya oo. Nang marinig ito tumakbo si Xu Jingjing palayo doon. Kinabukasan kapag pumasok si Xu Jingjing sa klase tinawagan niya si Kang Jiawei. Sa sandaling iyon dumating si Jingjing at nagsabi Kang Jiawei kailangan kitang makausap. Dinala niya si Kang Jiawei sa labas. Nang bumalik si Kang Jiawei sa klase si Xu Jingjing ay nagalit sa kanya. Tanong ni Kang Jiawei ano ang nangyayari sa iyo? Sumagot si Xu Jingjing sinimulan mong ibahagi ang iyong mga sikreto kay Jingjing. Sabi niya hindi wala pa akong ginagawang ganyan. Sabi ni Xu Jingjing narinig ko na ang lahat. Nang marinig ito bahagyang ngumiti si Kang Jiawei. Ang eksena ay lumipat sa mga hukom na pumipili ng mga mag-aaral para sa pagdiriwang ng kultura ng sining batay sa kanilang mga pagtatanghal. Nagtulungan sina Xu Jingjing at Gao Zin para sa isang pagtatanghal. Kapag turn na ng team ni Xu Jingjing huminto sa paggana ang speaker nila habang sumasayaw. Patuloy silang nagpe-perform ng walang musika. Gayunpaman kapag ang listahan ng mga napiling performer ay naipost ang pangalan ni Xu Jingjing ay wala dito. Sabi ni Xu Jingjing dapat kasalanan ko na hindi ako napili. Habang pauwi tinawag siya ni Kang Jiawei ngunit hindi niya ito pinapansin. Nang maabutin siya ni Kang Jiawei nagsimula siyang makipagtalo. Siguradong masaya ka ngayong napili ang Jingjing mo diba? Sagot niya bakit naman ako matutuwa? Umalis si Xu Jingjing nang hindi nakikinig sa kanya. Kinabukasan sa paaralan hindi kinakausap ni Xu Jingjing si Kang Jiawei at sa halip ay nagsimulang makipag-ugnayan si Kang Jiawei sa ibang tao. Sa wakas dumating na ang araw ng pagtatanghal ng lahat at lahat ng kalahok ay nagbibigay ng kani-kanilang pagtatanghal. Kinabukasan sa klase ang guro ay nagpapaliwanag sa lahat ng mga mag-aaral ngayon ay kailangan mong lumipat sa mga unibersidad. Ito ang mga anyo ng unibersidad. Piliin ang paksang gusto mo at tanggapin ito. Nais ko ring bigyan ka ng payo. Ang mga may magagandang marka ay dapat magsimulang kumuha ng mga advanced na klase ng maaga. Kinabukasan pumunta si Kang Jiawei kay Jingjing na pumasok sa paaralan. Tinanong niya siya pipiliin mo ba ang agham? Ang sagot niya oo kukuha ako ng agham. Sa susunod na eksena nakita ni Gao Zin ang isang nahulog na notebook malapit sa mesa ni Xu Jingjing. Nang maglaon habang nakaupo sa bahay binabasa niya ang notebook at natuklasan na may crush si Xu Jingjing sa kanya. Nagsisimula siyang tumawa. Pumasok ang kanyang ina at sinabing basahin ko rin ito. Ano ang nakasulat na nagpapatawa sa iyo? Sagot niya hindi kailangan kong pumunta sa paaralan ng mabilis. Late na ako at tumakbo palabas. Si Xu Jingjing ay naglalakad kasama ang kanyang mga kaibigan nang dumating si Gao Zin. Umalis ang kanyang dalawang kaibigan at nagsimulang maglakad si Xu Jingjing nang mag-isa kasama si Gao Zin. Sa klase nakikipagtawanan din siya sa kanya na nagpaparamdam kay Kang Jiawei ng labis na selos. Samantala ang guro ay pumasok sa klase at nag-anunsyo ilang mga mag-aaral ang hindi pa nakakapagsumit ng kanilang mga form. Kabilang sa mga ito ang pangalan ng lahat ng kaibigan ni Xu Jingjing. Sa susunod na eksena pumunta si Gao Zin kay Xu Jingjing at sinabing Xu Jingjing ngayon tutulungan kita sa iyong takdang aralin pagkatapos ng klase. Nang marinig ito sinabi ni Kang Jiawei ako ang magiging tutor niya at tutulungan siya. Sumagot si Gao Zin hindi ito ang iyong paksa at libre pa rin ako kaya gagawin ko ito. Sinabi ni Xu Jingjing ang lahat ng ito sa kanyang mga kaibigan at sinabi ng isa sa kanila tiyak na may nangyayari. Kaya naman ganito ang pakikitungo ni Gao Zin sa iyo. Sagot ni Xu Jingjing wala akong mataas na inaasahan sa kanya. Pagkatapos ay nakita namin ang coach ng basketball na nakikipag-usap sa punong guro na nagsasabing may TV channel na nakikipag-ugnayan sa akin na nagsasabing gusto nilang pumunta sa aming paaralan at ang mga estudyante ay maaaring magbahagi ng kanilang mga saloobin habang nakatayo sa rooftop. Pumayag naman ang principal.
Si Xu Jingjing ay nakaupo kasama si Gao Zin na gumagawa ng takdang aralin nang dumating si Kang Jiawei. Umupo siya sa backseat nakikinig sa usapan nila. Pagkatapos sa kanyang imahinasyon tumayo si Kang Jiawei at sinabi kay Xu Jingjing, ikaw ang aking online na kaibigan na sinagot ni Xu Jingjing, palagi kitang tinuturing na kaibigan. Ang Prince Charming ko ay si Gao Zin. Nagtawanan ang lahat dito. Gayunpaman ito ay imahinasyon lamang ni Kang Jiawei. Sa totoo lang wala pa siyang sinasabi kay Xu Jingjing. Tanong ni Xu Jingjing, may sasabihin ka ba? At sagot niya, wala, aalis na ako. Sa susunod na eksena pumunta si Kang Jiawei sa paaralan at nakita si Gao Zin na nakaupo sa tabi ni Xu Jingjing. Pinatayo ni Kang Jiawei si Gao Zin at pinaupo siya roon, tinitingnan ang gawa ni Xu Jingjing. Pagkatapos tingnan ang kanyang problema, sabi niya, ang iyong solusyon ay hindi tama. Medyo mahirap ang math na ito. Subukan ang ibang paraan. Sumagot si Xu Jingjing, ang math na ito ay perpekto. Ipinaliwanag ito sa akin ni Gao Zin. Nang marinig ang pangalan ni Gao Zin, nagalit si Kang Jiawei at sinabing, palagi mong pinag-uusapan si Gao Zin. Ano bang problema mo? Huwag na huwag banggitin ang pangalan ni Gao Zin. Nang marinig ito, umalis si Xu Jingjing sa klase. Nang maglaon, sinabi ni Xu Jingjing ang lahat sa kanyang mga kaibigan. Nakangiti ang isa niyang kaibigan habang nakatingin sa phone niya. Tanong ni Xu Jingjing, bakit ka nakangiti ng ganyan? Sagot niya, wala lang, nagre-review lang ako sa lecture ko. Nang nakaupo sa klase sina Xu Jingjing at Kang Jiawei, humingi ng paumanhin si Kang Jiawei kay Xu Jingjing. Sabi ni Xu Jingjing, hindi mo pa rin alam kung bakit ako naiinis o kung ano ang sinabi mo sa akin. Ininsulto mo ang gawa ni Gao Zin. Sumagot si Kang Jiawei, oo, pasensya na. Pinunako ang kanyang trabaho. Pinatawag siya ni Xu Jingjing. Sa bahay si Xu Jingjing ay nakatanggap ng tawag mula sa kanyang kaibigan na nagsasabing, mahal kong Xu Jingjing, may pabor ka ba sa akin? Magsinungaling sa mga magulang ko na nasa bahay mo ako. Nagtanong si Xu Jingjing, nasaan ka? Sumagot ang kaibigan niya, huwag mo na akong tanungin ngayon, at ibinaba ang tawag. Tinawag din ni Xu Jingjing si Gao Zin. Sabi ni Gao Zin dapat ay sasakay siya ng eroplano. Nakarating sila sa airport kung saan dumating din ang guro. Sinabi ni Xu Jingjing sa guro ang lahat at nagtanong siya, nalaman mo ba kung nasaan siya? Sumagot si Xu Jingjing, hindi namin alam. Sabi ng guro, sige, maghiwalay na tayo at simulan na natin siyang hanapin. Habang naghahanap, na alala ng guro na binanggit ng batang babae na talagang gusto niya ang isang partikular na mga awit. Sinimulan ng guro na tawagin ang pangalan ng mga awit. Nang marinig ang boses, lumabas ang dalaga at nagtanong nasaan siya. Nang makita siya ng guro, sinubukan siyang tumakbo ng babae, ngunit pinigilan siya ng guro at sinabing, samahan mo ako pauwi, sabay tayo sa susunod at ako pa ang magbabayad ng tiket mo dahil gusto ko rin ang singer na iyon. Magkano? Nang marinig ito, naging napakasaya ng dalaga. Dumating din sina Gao Zin at Xu Jingjing at inuwi nilang lahat ang babae. Kinabukasan nang tumawag si Xu Jingjing kay Kang Xiaowei, hindi siya tumugon. Lumapit si Xu Jingjing sa kanya at sinabing, tinawag kita ng maraming beses at hindi mo ako narinig kahit isang beses. Sagot niya, napalakas ang volume ko. Sinimulan niyang ikwento ang nangyari kahapon. Huminto siya, hindi ako interesado sa kwento mo at tumawag ka sana sa akin para humingi ng tulong, pero bakit si Gao Zin ang tinawagan mo? Sabi niya, nagseselos ka lang. Sagot niya, lagi kang nag-aalala kay Gao Zin. Wala ka bang sarili mong pakialam? Galit umalis si Xu Jingjing. Sa klase, iniiwasan ni Xu Jingjing na makipag-usap kay Kang Xiaowei. Sinusubukan niyang tawagan siya, ngunit oras na ng pagsusulit kaya itinabi niya ang kanyang mesa. Pagkatapos ng pagsusulit, habang naglalakad siya kasama ang kanyang mga kaibigan, tinitingnan niya ang kanyang bag at sinabing, wala ang notebook ko. Bumalik siya sa classroom para hanapin ito. Sa sandaling iyon, dumating si Gao Zin at ipinakita sa kanya ang notebook. Tinanong niya siya, nabasa mo pa ba ito? Sagot niya, oo. Ibinahagi ni Xu Jingjing ang lahat ng ito sa kanyang mga kaibigan na nagsimulang panunokso sa kanya. Mamaya nag-message si Gao Zin sa kanya, libre ka ba bukas? Kinaumagahan, naghahanda si Xu Jingjing nang dumating sina Kang Xiaowei at Gao Zin para sunduin siya. Nagtatalo sila sa isa't isa, nagtatanong, bakit ka nandito?
Sabi ni Kang Xiaowei sasama siya sa akin sa pag-aaral. Sumagot si Gao Zin tapos na ang pagsusulit bakit kailangan niyang mag-aral. Sagot ni Kang Xiaowei kailangan pa niyang mag-aral. Gao Zin counter na ngako siyang sasama sa akin. Sa sandaling iyon lumabas si Xu Jingjing. Nang makita silang nag-aaway sabi niya Kang Xiaowei itigil mo na. Sasama ako kay Gao Zin. Nagsimula siyang umalis kasama si Gao Zin ngunit sinabi kay Kang Xiaowei bakit mo ako sinusundan. Sagot niya ikaw ang nagsabi na gusto mo akong sumama. Pagkatapos bumili ng ilang mga bagay sinabi ni Xu Jingjing kay Gao Zin maaari ka nang umalis pupunta ako mag-isa. Sabi ni Gao Zin marami kang gamit paano mo ito dadalhin mag-isa. Sagot niya gusto kong mapag-isa. Sa susunod na eksena kumakain sila ng pansit. Nagsimulang magsalita muli si Gao Zin tungkol sa notebook. Pinutol siya ni Xu Jingjing at sinabing huwag mo na itong pag-usapan magkunwaring wala kang nabasa. Pagkatapos ay ibinaba siya ni Gao Zin sa bahay. Kinabukasan lumabas ang resulta. Dito hindi pumasa si Dapeng. Si Xu Jingjing ay hindi tumitingin sa kanyang resulta. Nahanap ni Zhao ang kanyang pangalan sa listahan ngunit nawawala ang isa sa mga pangalan ng kanilang mga kaibigan at nalungkot siya. Sa panahon ng pahinga magkasamang nakaupo si Xu Jingjing at ang kanyang mga kaibigan at nalaman nilang may paparating na pangkat ng programa sa TV sa kanilang paaralan. Ang sabi nila sino ang tatayo sa gusali at sasalo sa puso. Sa sandaling iyon lumapit si Dapeng at sinabing tatayo ako. At sabi ni Zhao kung tatayo ka doon at sasabihin ang pangalan ko gagawin kong impyerno ang buhay mo. Sagot niya fine. Samantala pinapanood ni Kang Xiaowei ang lahat ng ito mula sa malayo. Pagkatapos noon lahat ng estudyante ay nakatayo malapit sa entablado at isa-isa na silang magsalita. Umakyat si Dapeng at tumingin si Zhao sa kanya at sinabing huwag mong sabihin ang pangalan ko. Aksidenteng nasabi ni Dapeng ang kanyang pangalan at saka idinagdag may gusto akong sabihin sa isang babaeng kaklase ko. Papasok ka sa universidad ngunit sa tuwing makikita mo ako sa paaralan siguraduhing tumingin sa akin ng may ngiti. Susunod si Gao Zin na. Umakyat siya at sinabing naparito ako para tanungin si Xu Jingjing kung gusto niyang sumama sa akin sa aking universidad. Nang marinig ito umalis si Kang Xiaowei mula roon. Nagsimula silang maglagay ng mga papel sa isang basket at napansin ito ni Xu Jingjing. Pag-uwi ni Xu Jingjing kinuha niya ang papel na kinuha niya sa basket at binasa patawarin mo ako hindi kita naintindihan. Ang papel ay naglalaman ng lahat ng kanilang mga alaala mula sa simula hanggang sa wakas. Pagkatapos basahin ito nakaramdam si Xu Jingjing ng tunay na saya. Kinabukasan ng pauwi na si Xu Jingjing tinawag siya ni Gao Zin mula sa likuran at sinabing hindi mo pa ako sinasagot kaya isipin mo ito at bigyan mo ako ng mabilis na tugon. Sumagot si Xu Jingjing okay at umalis. Samantala naglalakad si Kang Xiaowei kasama si Jingjing. Sabi ni Jingjing kay Kang Xiaowei ngayon ay mag-aaral tayo sa parehong universidad. Pagkatapos nakatanggap si Kang Xiaowei ng email at sinabi niya kay Jingjing mayroon akong mahalagang gawain at umalis. Tinanong niya ang kaibigan ni Xu Jingjing ano ang sinasabi ni Xu Jingjing. Sagot niya umuwi siya pagkatapos ng bakasyon. Narating ni Kang Xiaowei ang tawiran ng kalsada kung saan nakatayo si Xu Jingjing sa kabilang panig. Tumawag siya sa kanya at nagtanong nagugutom ka ba? Pagkatapos ay umupo sila sa isang hotel at inilabas ni Xu Jingjing ang kanyang sulat. Sabi niya gumawa ka ng napakagandang sulat. Nagtanong si Kang Xiaowei pinatawad mo ba ako? Sagot niya oo napatawad na kita. Tapos sabi niya dapat pumasok ka sa interior design. Sabi niya paano ako makapasok sa interior design? Sa ibang pagkakataon sa bahay tinitingnan niya ang proseso ng pagpasok sa universidad at sinabing 6 na buwan na lang ang natitira at kailangan kong matuto ng pagguhit para doon. Paano ako matututong gumuhit sa loob ng 6 na buwan? Sinabi niya ang lahat ng ito kay Kang Xiaowei. Sabi ni Kang Xiaowei kausapin si Zhao tungkol dito. Mag-aaral siyang mag-drawing. Sa susunod na eksena nakita namin si Xu Jingjing na sumama kay Zhao sa kanyang klase ng sining kung saan sinabi ni Zhao sa kanya huwag kang mag-alala matututo ka. Pagkatapos ay dinala niya siya sa guro at binibigyan siya ng guro ng admission form. Ang admission form ay may bayad na 10,000. Nang makita ito sinabi ni Xu Jingjing 10,000.
Sabi ng guro oo kailangan itong isumite sa isang bayad. Pagdating niya sa bahay tinawagan niya si Kang Jiawei at sinabihan siyang naniningil sila ng bayad na 10,000. Sabi ni Kang Jiawei kausapin ang iyong mga magulang upang makita kung sila ay mamumuhunan sa iyo. Pumunta siya sa nanay at tatay niya at sinabi sa kanila gusto kong ituloy ang interior design ng. Sabi ng tatay niya ayaw kitang ipadala sa larangang ito. Nang marinig ito nagalit si Xu Jingjing at sinabing 10,000 lang ito at hindi mo man lang maibigay sa akin iyon. Ngunit nagawang pakalmayan siya ng nanay ni Xu Jingjing. Pagkatapos nito nakaupo sa kanyang silid nagsimulang mag-isip si Xu Jingjing ano ang susunod kong gagawin. Naalala niya ang karate at pumunta siya sa lugar kung saan niya ito natutunan noong bata pa siya. Tanong niya nakita ko sa poster mo na kailangan mo ng guro. At ang sagot niya medyo nahuli ka dahil isang batang lalaki ang dumating kaninang umaga. Ang batang iyon ay walang iba kundi si Gaozin. Sinabi sa kanya ni Gaozin gusto mo bang kumuha ng part-time na trabaho? Sabi niya oo kailangan kong makapasok. Tanong niya hindi ba pumapayag ang mga magulang mo? Sabi niya oo kailangan kong gawin ang lahat sa sarili ko. Sabi niya okay hatiin natin ang pera sa trabaho sa kalahati. Hindi ko alam kung paano turuan ang maliliit na bata. Masaya si Xu Jingjing. Kinabukasan sinabi ni Xu Jingjing kay Kang Jiawei gumagawa ako ng part-time na trabaho at nandoon din si Gaozin. Sobrang sama ng loob ni Kang Jiawei. Pagkatapos ng klase kausap ni Xu Jingjing si Zhao nang pumasok ang guro. Tinanong ni Xu Jingjing si Zhao sino siya. Sabi ni Zhao napakahigpit niya. Pagkatapos pumasok sa klase naging malupit ang guro kay Xu Jingjing at kinukutya ang sketch na ginawa niya. Napakasama ng pakiramdam ni Xu Jingjing at lumabas ng klase. Habang pauwi kausap ni Xu Jingjing si Kang Jiawei sa telepono. Tinanong siya ni Kang Jiawei uuwi ka ba kasama si Gaozin? Sagot niya hindi ako sasama kay Gaozin. Nang marinig ito nagkunwaring kasama niya si Xu Jingjing at pagkatapos ay sinubukan nilang dalawa na pasukin ang isa't isa sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga pekeng larawan. Si Kang Jiawei ay nakaupo kasama ang kanyang ama at tinanong siya ng kanyang ama bakit ang iyong mood ay nagbabago ng husto sa mga araw na ito. Nine love ka na ba? Nang marinig ito sinabi ni Kang Jiawei sa kanyang ama tatay bakit sa tingin mo lahat ay pag-ibig? Sa susunod na eksena lumapit si Dapang kay Gaozin at sinabing kapatid. Sagot ni Gaozin huwag mo akong tawaging kapatid. Tanong ni Dapang bakit? Anong masama kung tawagin kitang kuya? Maya-maya lang ay pumasok ang kanilang mga magulang mula sa labas at nag-uusap sino ang magiging bridesmaid at best man sa kasal namin. Tumayo sina Gaozin at Dapang at sinabing magiging tayo. Pagkatapos ay sinabi nila kina Xu Jingjing at Zhao ang tungkol dito at tinanong sila ni Dapang bakit hindi kayong dalawa ang maging bridesmaid namin. Pareho silang sumang-ayon dito. Pagkatapos ay makikita sina Zhao at Xu Jingjing na nakasuot ng mga bulaklak na damit napaka-cute at silang apat ay nagpa-picture ng magkasama. Nakita ni Kang Jiawei na nasa kanyang klase ang larawan nilang apat at galit na nakatayo doon iniisip kung paano sila magiging mga bridesmaid nila. Tinanong siya ng guro Kang Jiawei ano ang nangyayari sa iyo. Ang sabi niya sumasakit ang tiyan ko. Tapos tumakbo siya palayo. At kalaunan ay tinawagan niya si Xu Jingjing at sinabing paano ka magiging flower girl. Wala kang oras para dito. Sa susunod na eksena pagkatapos turuan ang mga bata ng karate umupo si Xu Jingjing kasama si Gaozin at sabay silang kumanta para makapagtanghal sila sa kasal. Nakita ni Kang Jiawei ang mga larawan ni Xu Jingjing na naipost niya mula sa isang lugar at binasa niya ang pangalan ng lugar sa larawan. Pagkatapos ay nakita namin sina Xu Jingjing at Gaozin na nagsasanay sa pagkanta ng magkasama. Dumating si Kang Jiawei sa parehong lugar at nagsimulang hanapin sila. Pagkatapos maghanap nakarating siya sa isang lugar at sa tingin niya ay sina Xu Jingjing at Gaozin ngunit ito pala ang guro at sir. Umalis si Kang Jiawei na nagsasabing manatili kayong ganito. Pinigilan siya ni Sir at hinawakan ang kamay ng guro sabi we are in a relationship and you shouldn't tell anyone about this. Sabi ni Kang Jiawei manatiling masaya kayong dalawa at tumakas mula roon. Pagkatapos ay ipinakita sa amin ang eksena ng kasal kung saan ang kanilang mga magulang ay nagpapalitan ng singsing.
Pagkatapos ay nagsimula ang kanilang pagganap sa pagkanta at ang lahat ay nagsimulang kumanta ng isa-isa. Sa panahon ng kantang ito hinawakan ng dalawang lalaki ang mga kamay ng mga babaeng nakatayo kasama nila. Sa sandaling iyon nang magsimulang hawakan ni Gao Zin ang kamay ni Xu Jingjing dumating si Kang Jiawei at hinawakan ang kamay ni Xu Jingjing kumanta kasama niya. Kinabukasan nagpadala ng mensahe ang kaibigan ni Xu Jingjing kay Kang Jiao. Si Xu Jingjing ay nawawala. Matapos makita ang mensahe tumakbo siya palayo sa kanyang klase at narating ang lugar kung nasaan si Xu Jingjing. Sinabi ni Xu Jingjing, paano mo nalaman na nandito ako? Sabi ni Kang Jiawei, nakita ko na lahat ng post mo at pumunta ka dito sa araw na ito kaya pumunta ako dito para hanapin ka. Sabi ni Xu Jingjing, wala akong ganang umuwi ngayon. Sabi ni Kang Jiawei, sino ang naghatid sa iyo pauwi? Laro tayo. Nagsisimula na silang maglaro. Pagkatapos ay nakita ni Xu Jingjing ang isang maliit na bata na kumukuha ng pakwan kaya sabi ni Xu Jingjing, gusto ko rin itong makuha. Sabi ni Kang Jiawei, dadalhin ko ito mula sa loob. Umupo sila at sabay na kumain. Sabi ni Kang Jiawei, nakikita mo si Gao Zin araw-araw. Sabi ni Xu Jingjing, ginagawa mo ang lahat kay Jingjing, kumakain, umiinom at lahat. Sabi ni Kang Jiawei, nagsinungaling ako tungkol dyan dahil ayokong mawala ka. Sabi niya, hindi mo ako kinausap. Sabi ni Kang Jiawei, hindi mo ako nakontak. Pagkatapos ay sinabi ni Kang Jiawei, ikinagagalak kitang makilala. Sabi ni Xu Jingjing, ano ang ibig mong sabihin? Sabi niya, online friend kita. Nang marinig ito nakipagkamay si Xu Jingjing at sinabing ikinagagalak din kitang makilala. Kinabukasan sinabi ng guro sa kanila na lalapit na ang iyong huling party at dapat na dumating ang isa sa iyong mga magulang. Sa oras ng pahinga sinabi ni Xu Jingjing, sa palagay ko ay hindi darating ang aking ama dahil galit ako sa kanya. Pagkatapos ay dumating ang araw ng seremonya kung saan nakaupo ang lahat ng mga mag-aaral kasama ang kanilang mga magulang. Walang dumating sa bahay ni Xu Jingjing dahil abala ang kanyang mga magulang. Sa sandaling iyon ipinakita ang tatay ni Xu Jingjing na naaksidente sa sasakyan habang dumarating sa seremonya. Doon lahat ng mga estudyante ay tumatanggap ng mga regalo mula sa kanilang mga magulang ngunit walang sinuman mula sa bahay ni Xu Jingjing ang dumarating. Nang makita niya ito umalis siya. Habang umaalis nakita siya ni Gao Zin at Kang Jiawei. Parehong pumunta sina Kang Jiawei at Gao Zin para bigyan ng regalo si Xu Jingjing. Si Xu Jingjing ay naglalaro ng pusa. Lumapit sa kanya si Kang Jiawei at sinabing, may regalo ako para sa iyo. Sa sandaling iyon dumating si Gao Zin at sinabing, nakuha ko ang mga nobelang ito ng isang mahusay na may akda para sa iyo. Kinuha ni Xu Jingjing ang mga regalo mula sa kanilang dalawa at sinabing salamat. Pagkatapos ay umalis si Kang Jiawei. Nang pauwi na si Xu Jingjing pinigilan siya ng kanyang ama at sinabing, sorry, nahuli ako sa iyong seremonya. Iniwan ni Xu Jingjing ang kanyang ama doon. Pinapanood ni Kang Jiawei ang lahat ng ito. Nang aalis ang kanyang ama pinuntahan siya ni Kang Jiawei at tinanong ano ang nangyari. Sinabi sa kanya ng kanyang ama ang lahat at nagtanong si Kang Jiawei, alam ba ni Xu Jingjing na kumuha ka ng mga pintura para sa kanya? Sagot ng tatay niya, paano mo nalaman na kumuha ako ng mga pintura para sa kanya? Sabi ni Kang Jiawei, nakita kita sa shop. Sabi ng papa niya, hindi niya alam at na-late ako ngayon dahil naaksidente ako sa daan. Sabi ni Kang Jiawei, kung gayon hindi mo kasalanan ang pagiging huli. Sabi ng kanyang ama, hindi ito maiintindihan ni Xu Jingjing. Pagkatapos ay pumunta si Kang Jiawei kay Xu Jingjing at sinabing, bakit ka nagagalit sa iyong ama? Hindi niya kasalanan. Sagot niya, kasalanan niya. Pagkatapos nito pag-uwi niya nakikita niya ang mga pintura na binili para sa kanya. At nang tingnan sila ni Xu Jingjing sinimulan silang lagyan ng unan ng kanyang nanay at tatay. Umalis ang nanay ni Xu Jingjing at humingi siya ng paumanhin sa kanyang ama. Napagkamalan kita. Pagkatapos ay pinainom siya nito. Sabi ng papa niya, mali daw ang pag-inom ko at ang gatas mo. Sabi ni Xu Jingjing, tatay, may takdang aralin pa ako. Tapos pumayag din ang papa niya sa kurso niyang interior design. Kinabukasan pagkatapos pumasok sa klase nakatanggap sila ng mga test sheet at mababa ang mga marka ni Xu Jingjing. Lumapit sa kanya ang guro at sinabing okay lang.
Ito ay isang pagsubok lamang. Samantala nakaupo si Kang Jiawei sa kanyang klase at nanonood ng klase ni Xu Jingjing. Sinabi ni Gao Zin kay Xu Jingjing na kailangan niyang magpa-opera ng laser sa mata. At pagkatapos ng klase sumama siya sa kanya at sinabing dapat mong sabihin sa nanay mo ang totoo. Pero sabi ni Gao Zin hinding-hindi papayag ang nanay ko. Samantala nag-message si Kang Jiawei kay Jingjing na nagsasabing gusto kong baguhin ang aking paksa. Sagot niya, pwede mo bang ipaliwanag kung bakit mo gustong magbago? Maaari mo itong baguhin. Wala akong tutol. Ngayon alam ko na kung sino ang gusto mo at hindi ako. Ang gusto mo ay si Xu Jingjing. Kinabukasan nang pumasok si Kang Jiawei sa klase nakita niya si Xu Jingjing na natutulog at umupo sa tabi niya. Sa sandaling iyon dumating si Gao Zin mula sa likuran at nagkunwaring bulag nang makita silang dalawa na nakaupo at lumapit kay Kang Jiawei. Nang makita ito bumangon si Kang Jiawei at sinimulang titigan siya. Tapos umupo ulit siya sa pwesto niya. Dumating ang guro at nag-anunsyo nagbago na ng klase si Kang Jiawei. Sumali na siya ngayon sa klase ng arts team. Nang lumabas si Xu Jingjing upang kumuha ng tubig sinundan siya ni Kang Jiawei. Tinanong siya ni Xu Jingjing bakit ka nagpalit ng klase. Sabi ni Kang Jiawei sasabihin ko sana ito sa iyo kahapon ngunit lumabas ka kasama ng iba. Sagot niya, nagseselos ka ba? Sumama ako sa kanya para magpa-opera sa mata niya. Sa sandaling iyon dumating si Gao Zin at sinabing, Xu Jingjing, maaari mo ba akong tulungan sa aking takdang aralin? Hindi ko makita. At nagtatanong siya kailangan kong pumunta sa isang lugar pagkatapos ng paaralan. Sasama ka sa akin. Sabi ni Kang Jiawei, huwag mong abalahin si Xu Jingjing. Sasama ako sayo. Pagkasabi nito ay dinala rin siya nito sa washroom. Balik sa klase ginagawa niya ang kanyang takdang aralin ngunit ito ay mga linya lamang na nakasulat sa papel. At pagkatapos ay sa panahon ng break siya ay tinutokso muli sa pamamagitan ng pagkuha ng ilang pagkain mula sa kanyang tagiliran sinusubukan upang makita kung siya ay talagang hindi nakikita. Hindi ipinaalam ni Gao Zin sa kanya na nakakakita siya. At nang simulan na niya itong ihatid pauwi dinadaanan niya ito sa tubig umaasa na sa pagkakataong ito ay lalabas na ang katotohanan. Gayunpaman hindi pinaramdam ni Gao Zin sa kanya na nakakakita siya. Nang maglaon nilapitan ni Kang Jiawei si Xu Jingjing at nagtanong aling universidad ang magiging maganda. Idinagdag niya mayroong isang mataas na ranggo na universidad ngunit ang lahat ng mga mag-aaral doon ay napakahusay sa sining. Tanong ni Xu Jingjing, ano ang ibig mong sabihin? Sabi ni Kang Jiawei, hindi ganoon. I'm sure kaya mo yan. Pagkatapos nito pumunta si Kang Jiawei sa guro at sinabing, guro, hindi ako pupunta sa mataas na ranggo na universidad. Pupunta ako sa low-rank university. Tanong ng guro, bakit ka pupunta doon? At alam ba ng mga magulang mo? Sagot niya, oo, alam nila. Pagkatapos ay sinabi ni Kang Jiawei kay Xu Jingjing, pinunan ko ang form para sa mababang ranggo na universidad. Nagsimulang magpaliwanag si Xu Jingjing at sinabing, ginawa mo ito dahil sa tingin mo ay hindi ako makakarating. Sabi niya, hindi mas maganda ang sining ng mga estudyante doon. Sabi ni Xu Jingjing, noong sinabi mo ito kahapon akala ko nagbibiro ka pero masyado mong sineseryoso sa tabi ko. At nagsimula na siyang umalis. Pagkatapos ay lumapit si Dapeng kay Gao Zin at sinabing, narinig ko sa sarili kong mga tenga na nag-away sina Kang Jiawei at Xu Jingjing. Ngayon ay mayroon kang pagkakataon na dalhin siya sa iyong tabi. Pagkatapos ay nakita namin sina Xu Jingjing at Gao Zin na lumapit sa kanya at sinabing, may gusto akong sabihin sa iyo. Wala na siyang sinasabi pa. Ang lahat ng ito ay naririnig ni Kang Jiawei mula sa likuran. Sabi ni Dapeng, kung ano ang gusto mong sabihin hindi mo masasabi dito sa school. At ang eksenang ito ay lumipat sa isang restaurant. Sa restaurant nagsimulang magsabi si Gao Zin, gusto kong sabihin ito sa iyo. Tulad ng pagtawag ni Kang Jiawei sa kaibigan ni Xu Jingjing at nagtanong bakit siya sumama kay Gao Zin at ano ang nangyari sa pagitan nila. Sagot niya, paano ko malalaman? Wala siyang sinabi sa akin. Dagdag pa niya, huwag mo akong tawagan ng huli. Hindi ito ang unang pagkakataon na mag-isa siyang pumunta kay Gao Zin. Ipapaalam ko sa iyo kung ano ang nangyari sa pagitan nila. Sabi niya, okay, salamat. Hindi na kita tatawagan.
Kinaumagahan ipinakita si Xu Jingjing at nilapitan siya ni Kang Jiawei at sinabing alam mo na sabi ko iyon nang hindi sinasadya. Patawarin mo ako. Umalis doon si Xu Jingjing. Then her friend asks her what happened between you two yesterday. Sinimulan ni Xu Jingjing na ikwento ang lahat ng nangyari sa restaurant kung saan siya tinanong ni Gao Zin na basa ko na lahat ng notebook mo. Ano sa tingin mo tungkol dito? Sinabi ni Xu Jingjing kalimutan ang tungkol sa notebook na ito. Isinulat ko ito noong crush kita. Noon pa man gusto kong maging malapit sa iyo ngunit ngayon ay naging magkaibigan na tayo. Pagkatapos ay tinanong siya ni Gao Zin bakit ka tumigil sa pagsusulat tungkol sa akin sa notebook na ito. Sabi niya siguro dahil dumating si Kang Jiawei at naging abala ako sa pakikipag-away sa kanya. Pagkarinig nito sabi ng mga kaibigan niya malamang nagustuhan mo siya. Kaya bakit mo siya tinanggihan ng ganito? Sabi niya minsan sinabi sa akin ni Kang Jiawei na parang gutter ang nararamdaman mo. Matapos marinig ito umalis si Xu Jingjing mula roon. Sa susunod na eksena ipinakitang magkasama sina Kang Jiawei at Gao Zin. Si Gao Zin mismo ang kumuha ng base ng paa at ibinigay sa kanya sinabing kinuha mo ito noong nakaraan. Sagot niya sinusubukan lang kita. I mean makikita mo lahat. Pagkatapos ay sinabi niya ang laban na ito ay para lamang kay Xu Jingjing tama ba? Simula ngayon kailangan mo na siyang alagaan pagkatapos ng klase. Sa susunod na eksena sinabi ni Gao Zin kay Xu Jingjing ang sagot ay ito at ito ay sa paraang ito. Si Xu Jingjing ay nagsimulang tumingin sa kanya tumingin. Sinabi ni Gao Zin sa kanya naisip mo bang hindi kita kakausapin pagkatapos ng nangyari kahapon? Sabi niya oo. Sabi ni Gao Zin hindi ako ganoon. Magkaibigan pa rin kami. Pinapanood ni Kang Jiawei ang lahat ng ito mula sa bintana iniisip ano ang sinabi ni Gao Zin sa akin. At ngayon ano ang ginagawa niya. Sa sandaling iyon dumating ang kaibigan ni Xu Jingjing mula sa likuran at sinabing dapat kang magdiwang. Sabi niya ano ang dapat kong ipagdiwang. Sabi niya tinanggihan ni Xu Jingjing si Gao Zin at ngayon ay hindi na siya pumapasok sa parehong universidad na gaya niya. Nang marinig ito pinasalamatan siya ni Kang Jiawei at nagmadaling pumunta sa guro na nagsasabing guro maaari ko pa bang baguhin ang aking universidad. Sabi ng guro napakabilis mong nakagawa ng iyong desisyon at masaya ka. Pagkatapos ay nilapitan ni Kang Jiawei si Xu Jingjing at sinabing pumunta ako sa guro upang baguhin ang aking porma sa universidad. Ang sabi niya mabilis kang nagbago ng isip. Dapat kang pumunta sa isang mas mababang ranggo na universidad at hindi ko kailangan ng iyong tulong. Sabi niya tinutulungan kita dahil hindi ko kayang makita kang kasama ni Gao Zin. Kung pupunta ka sasama ka sa akin. At binigyan siya ng USB drive at umalis. Sa bahay isinaksak ni Xu Jingjing ang USB sa laptop at sinimulang panoorin ito kung saan humingi ng paumanhin si Kang Jiawei. Matapos basahin ang lahat ng ito napakasaya ni Xu Jingjing. Kinabukasan kapag uuwi si Xu Jingjing kasama ang kanyang kaibigan pagkatapos ng art class sabi ni Zhao bakit hindi mo kinakausap si Kang Jiawei? Bakit mo sinasayang ang mga araw mo? Hindi mo siya makikita pagkatapos ng klase kaya kausapin mo siya ngayon. Sabi ni Xu Jingjing wala akong ganang makipag-usap sa kanya. Kinabukasan nang lumapit si Kang Jiawei kay Xu Jingjing hindi niya ito pinapansin. Nagsimulang magpaliwanag si Gao Zin kay Kang Jiawei kailangan mong makibagay kay Xu Jingjing at kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam niya. Nang maglaon sa klase ng sining ni Xu Jingjing nakakuha siya ng 80 plus na marka at si Zhao ay nakakuha ng 88 ngunit hindi siya masaya. Sa pagbabalik sabi ni Zhao naalala ko lang na nagpadala si Kang Jiawei ng mga card para sa iyo. Kinuha ni Xu Jingjing ang card at pumunta kay Kang Jiawei. Pagkatapos ay pareho silang pauwi nag-uusap at nagtatanong sa isa't isa tungkol sa kanilang mga pagsusulit. Sa sandaling iyon dumarating sila sa parehong tawiran kung saan sila naaksidente dati sa pagtawid sa maling oras. Habang nakikipaglaban naabutan nila ang traffic officer na lumapit sa kanila handang ibigay sa kanila ang bandila. Sabi niya lumabag kayong dalawa sa rules. Sa sandaling iyon isang bata ang tumawid sa linya at pinigilan siya ni Xu Jingjing. Pareho silang nagpapaliwanag sa bata hindi ba tinuruan ka ng guro na huwag lumampas sa linya. Ibinigay nila sa bata ang bandila at umalis mula roon.
Pagdating ni Kang Jiawei sa bahay, sabi ng tatay niya, kumuha ako ng maid para sa iyo, maglilibot ako ng ilang araw. At sa pag-alis niya, niyakap niya si Kang Jiawei. Sabi ni Kang Jiawei, parang hindi ka nababalik. Sa susunod na eksena, tinanong siya ni Xu Jingjing, bakit ka kumakain sa labas? Sabi niya, may business trip daw ang tatay ko at sobrang dami ng sili ng inupahan niyang katulong at hindi ako makakain ng sili. Nagsimulang tumawa si Xu Jingjing at pagkatapos ay pareho silang umalis papuntang paaralan. Pagdating nila sa klase, tumayo si Gao Zin mula sa kanyang upuan at sinabing, uupo ka ngayon kasama si Kang Jiawei. Kinausap ko ang guro at mas gusto ko ang upuan sa bintana, kaya doon ako lilipat. Kinabukasan, nagdala si Xu Jingjing ng pagkain para kay Kang Jiawei at sinabing, gumawa ng masarap na pagkain ang nanay ko, dapat mong subukan ito. Pagkatapos ay ipinakita sa amin ang ama ni Kang Jiawei na na-admit sa ospital. Ang sabi ng doktor, dapat mong ipaalam sa iyong pamilya. Sabi niya sa doktor, grade 12 na ang anak ko, ayokong maabala ang pag-aaral niya. Wala man lang akong kamag-anak. Kinabukasan, pumunta ang apat na magkakaibigan sa universidad at doon ay sinabi ni Gao, may isang puno dito kung saan kung mag-wish ka ito ay nagkakatoto. Dumating doon si Kang Jiawei sa gabi at ipinadala ang lokasyon kay Xu Jingjing, hinihiling sa kanya na pumunta. Dumating si Xu Jingjing at nagtanong, ano ang ginagawa mo dyan? Sabi niya, hindi, naparito ako para sa sarili ko. Umakyat din si Xu Jingjing para sumama sa kanya, ngunit dumating ang isang pulis at sinabihan silang bumaba. Sabi ni Xu Jingjing, makakaakyat lang ako, natatakot akong bumaba. Pagkatapos ay inakay sila ng pulis pababa ng hagdan. Nagdala muli si Xu Jingjing ng pagkain para kay Kang Jiawei at nagtanong, kailan darating ang iyong ama? Sinabi niya sa kanya, babalik siya sa 1 buwan. Naging masaya si Xu Jingjing dahil magdadala siya ng pagkain para kay Kang Jiawei para sa susunod na buwan. Kinabukasan, napakalungkot ni Xu Jingjing. Lumabas ang mga resulta ni Xu Jingjing at napakasaya niyang nakapasa. Pumapasok siya sa paaralan at ipinapakita ang kanyang mga resulta kay Kang Jiawei na nagsasabing, kailangan mong magsumikap sa finals. Hindi ito ganoon kagandang resulta. Pagkatapos ay nagpa siya ang mga magulang ni Xu Jingjing na manatili si Kang Jiawei sa kanilang bahay. Sinabi ito ni Xu Jingjing kay Kang Jiawei at naging masaya siya. Pagkatapos ay pumunta siya sa bahay ni Xu Jingjing. Sa gabi, habang natutulog si Xu Jingjing, ang tatay ni Xu Jingjing ay patuloy na pumupunta sa kanyang silid. Sabi ng nanay niya, itigil mo na, palayain na ang mga bata. Pero sabi niya, hindi natin pwedeng iwanan ang isang babae at isang lalaki. Kinabukasan, tinanong siya ng mga kaibigan ni Xu Jingjing, naranasan mo na bang mag-romantic moment kasama si Kang Jiawei? Sinasabi niya sa kanila ang ilang bagay. Pareho nilang sinasabi, hindi ganoon ka-romantic. Galit na umalis si Xu Jingjing at pag-uwi niya, narinig niyang nag-uusap ang kanyang mga magulang at nalaman niyang Valentine's Day na pala bukas. Kinabukasan, sinabi ng tatay ni Kang Jiawei sa kanyang dating asawa ang lahat at pumupunta ito para makipagkita sa kanya. Pumunta si Kang Jiawei sa kanyang bahay upang kunin ang ilan sa kanyang mga gamit at nakita ang kanyang ina doon. Kinuwento sa kanya ng kanyang ina ang tungkol sa kanyang ama. Tumakbo siya upang salubungin ang kanyang ama at hinihikayat siya na nagsasabing, magiging maayos ka. Pagkatapos ay pumunta siya sa bahay ni Xu Jingjing kasama ang kanyang ina upang kunin ang kanyang mga gamit, nagpaalam sa lahat at umalis para sa kanyang sariling tahanan. Kinabukasan, sinusubukan ni Gao Zin na kunin ang kanyang resulta, ngunit hindi ito lumalabas. Dumating si Xu Jingjing at tinulungan siya, sinabi sa kanya na siya ang nauna. Nang makita ito, pareho silang naging masaya. Kinabukasan, si Kang Jiawei ay kukuha ng pagsusulit nang dumating ang guro at sinabing ang iyong ama ay may matinding sakit. Agad siyang pumunta sa ospital. Sinabi sa kanya ng doktor na ang kanyang ama ay nasa malubhang kondisyon. Si Xu Jingjing ay labis ding nag-aalala kay Kang Jiawei. Sinabi sa kanya ni Kang Jiawei, noong hindi mo alam ang tungkol sa iyong ama, alam ni Xu Jingjing. Inalagaan niya ng husto ang iyong ama. Pumunta si Kang Jiawei kay Xu Jingjing at maraming sinabi sa kanya. Alam mo, bakit hindi mo sinabi sa akin? Pagkatapos ay iniwan niya si Xu Jingjing at lumayo.
Sa susunod na eksena lumapit sa kanya ang nanay ni Kang Jiawei at sinabi niya sa kanya bakit ka dumating ngayon. At nagkulong sa kwarto. Pagmamakaawa sa kanya ng kanyang ina at sa wakas ay pumayag din ito at niyakap siya. Pagkatapos pumasok sa klase ni Kang Jiawei hindi pa rin niya pinapansin si Xu Jingjing. Sinabi sa kanya ng kanyang guro bakit hindi mo kinakausap si Xu Jingjing. Kahit anong gawin niya ginawa niya para sa tatay mo. Pero binabaliwala niya lahat. Kinabukasan lumala ang kalusugan ng tatay ni Kang Jiawei. At siya ay pumanaw. Nang malaman ito ni Xu Jingjing pumunta siya sa bahay ni Kang Jiawei. Pero walang tao. Iniwan niya ang papel at umalis. Si Kang Jiawei kasama ang kanyang ina ay pupunta sa England. Iniimpake niya ang lahat ng ibinigay sa kanya ni Xu Jingjing, inaalala siya habang iniiwan niya ang lahat. Nakatayo si Gao Xin sa labas ng klase nang makita niya si Kang Jiawei kasama ang kanyang ina. Si Xu Jingjing nang marinig ang pangalan ni Kang Jiawei ay bumaba. Iniwan sila ng kanyang ina ngunit hindi siya nilingon ni Kang Jiawei at umalis. Nang makauwi si Xu Jingjing sinabi sa kanya ng kanyang ina, isang kahon ang dumating para sa iyo. Binuksan ni Xu Jingjing ang kahon at ito ay mula kay Kang Jiawei na may kasamang sulat. Sa liham humingi ng paumanhin si Kang Jiawei na nagsasabing hindi ko dapat sinabi iyon sa iyo. Sa oras na makuha mo ang kahon na ito mawawala na ako. Ang kahon ay naglalaman din ng mga libro at notebook ni Kang Jiawei na ginamit niya. Kinabukasan huling araw na sa paaralan bago ang pagsusulit. Nagpaalam ang guro sa lahat. Ang lahat ng mga estudyante ay nagsimulang umiyak para sa guro at pagkatapos ay kumuha sila ng mga larawan. Magsisimula na ang mga pagsusulit. Ilang araw pagkatapos ng pagsusulit lumabas ang mga resulta at pumasa si Xu Jingjing ng may magandang marka. Ang lahat ng mga mag-aaral ay pumapasok sa paaralan na nakasuot ng pambahay. Dumating ang guro at dumating si Kang Jiawei na ikinagulat ng lahat. Pumunta si Kang Jiawei kay Xu Jingjing at may sinabi sa kanya. Sa pagkakataong iyon lahat ng estudyante ay nag-iingay. Then it is revealed that it was a dream and this scene is from after their graduation. Nang magising si Xu Jingjing nalaman niyang ninakawan ang kanyang bahay. Tumawag siya ng pulis at sinabi sa kanila ang lahat dahil napakahalaga nito sa kanya. Pagkatapos ay pumunta siya sa opisina at sinabi sa kanyang amo kung paano ako magtatrabaho dahil ninakaw ang aking laptop. Ibinigay niya sa kanya ang kanyang laptop at pagkatapos ay pumunta silang dalawa sa meeting room kung saan nakilala nila si Kang Jiawei na kababalik lang mula sa ibang bansa. Nagulat si Xu Jingjing nang makita siya at tumakbo sa banyo. Sinabi ng kanyang amo kay Kang Jiawei ninakawan ang kanyang bahay at malamang na nagpunta siya sa kadahilanang iyon. Nang bumalik si Xu Jingjing tinanong siya ni Kang Jiawei ano ang ninakaw sa iyong bahay. Hindi siya nagsalita at tumayo at umalis. Kinabukasan dumating si Kang Jiawei para sa pagdidisenyo ng kanyang bahay ngunit may ibang babae sa halip na si Xu Jingjing. Kaya pinuntahan niya si Xu Jingjing ngunit pinagalitan siya nito at umalis. Pagkatapos ay pumunta si Kang Jiawei kay Gao Xin na ngayon ay naging isang pulis. Ang kanyang kasintahan ay nagtatrabaho din sa pulisya. Sinabi niya kay Kang Jiawei ibinalik namin ang lahat ng mga bagay na ninakaw mula kay Xu Jingjing ngunit hinihiling pa rin niya ang larwang aso na ibinigay mo sa kanya. Sa susunod na eksena si Xu Jingjing ay umiinom ng alak sa isang bar. Pagdating ni Kang Jiawei umalis ang dalawa niyang kaibigan. Dumating si Kang Jiawei at sinabi ni Xu Jingjing bakit ka dumating? 4 na taon mo akong hinarang. Nagsimulang magsalita si Kang Jiawei ngunit nakatulog siya. Umalis siya sa bahay niya. Kinabukasan pagkagising niya may nakita siyang sulat sa mesa na nagsasabing ibinahagi sa akin ng tatay ko ang mga ideya para sa bahay na ito. Mangyaring tanggapin ang proyektong ito. Pumayag si Xu Jingjing at pumunta sa kanyang bahay. Humihingi ng paumanhin si Kang Jiawei na nagsasabing hindi ko gustong mawala ka. Kaya pala hindi kita na-contact. Masama ang pakiramdam ni Xu Jingjing. Sa kanyang pag-alis nakatanggap siya ng mensahe mula sa guro na humihiling sa lahat na pumunta sa paaralan. Kinabukasan lahat ng estudyante ay papasok sa paaralan. Kasama rin ni Dapang si Zhao.
Pagkatapos may isang eksenang kinunan para sa isang drama kung saan kailangang sabihin ng isang batang babae ang parehong mga dialogo na sinabi ni Xu Jingjing noong umalis si Kang Jiawei. Pero hindi maganda ang performance ng babae kaya sabi ni Xu Jingjing pwede ko bang sabihin sa halip. Pagkatapos ay dumating siya at may parehong damdamin sinubukang pigilan si Kang Jiawei na umalis. Si Kang Jiawei ay nagmula sa likuran at sa harap ng lahat nag-propose kay Xu Jingjing at niyakap siya. Nagpalakpakan ang lahat para sa kanila. Sabi ni Kang Jiawei ngayon ay may natitira na lang. Tanong ni Xu Jingjing ano. Pagkatapos hinahalikan siya nito. At ito na ang happy ending ng drama namin.